Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Super Devo Uling System. Kabanata 1841 100 Scales Festival. Gayunpaman, hindi iyon mahalaga, dahil ang Black Dragon Sect ay hindi lamang binubuo ng mga Black Dragon Cultivator, kundi pati na rin ng mga tao. Higit pa rito, ang Hidden Extinction Pearl ay hindi isang ordinaryong bagay, ito ay naibigay lamang pagkatapos na ang isa ay magkaroon ng pagkilala. Sa makatuwid, walang pagdududa ang kabataan tungkol sa pagkakakilanlan ni Yezuan. Ilang kaliskis ng dragon ang pinagsama ng iyong Black Dragon? Biglang tanong ng binata. Nang marinig ang tanong na ito, mabilis na nag-isip si Yezuan sa kanyang isipan. Kung talagang kailangan niyang magbilang, ang Extinction Ghost Dragon ay sumanib na sa halos 600 Extinction Dragon Scales. Siyempre, ang ilan sa kanila ay Extinction Dragon Bones din. Gayunpaman, ayaw niyang mag-reveal ng sobra, kaya casual niyang sinagot, 130 na. Oh, bahagyang nagulat ang kabataan at sinabing, kahanga-hanga. 150 pa lang ang pinagsamahan ko. Ang pagsasama sa Extinction Dragon Scales ay lalong nagiging mahirap sa kalaunan. Para sa kaharian nito, ang 130 ay napakahusay na. Nang marinig ito, palihim na nakahinga ng maluwag si Yezuan. Buti na lang at hindi niya basta-basta nasabi ang 200 kung hindi ay mahirap ipaliwanag. Bago siya makapagsalita, muling sinabi ng binata, ang pangalan ko ay Chihao, at naghahanda akong dumalo sa 100 Scales Gathering. Pupunta ka rin ba? Daang timbang pagtitipon. Nang marinig ni Yezuan ang terminong ito, hindi maiwasan ni Yezuan na magulat at sinabing, ang pangalan ko ay Yezuan. Hindi ko alam kung ano itong 100 Scales Gathering. Oh, hindi mo alam. Tinaas ni Chihao ang kanyang kilay at sinabing, ang 100 Scales Gathering ay isang pagtitipon para sa mga nakasama sa 100 Extinction Dragon Scales. May ilang eksperto doon na magbabahagi ng kanilang mga karanasan, at ang Hidden Extinction Pearl ang admission ticket. Oh, nakikita ko, naunawaan kaagad ni Yezuan. Kung ito ay isang celestial beast na sumanib sa Extinction Dragon Scales o Extinction Dragon Bones, maaaring paghiwalayin sila ng Immortal Devo Uring System. Gayunpaman, ang Immortal Devo Uring System ay walang magawa tungkol sa mga tao o mga demonyong cultivator na sumanib sa Extinction Dragon Scales. Gayunpaman, alam ni Yezuan na ang mga taong ito ay dapat magkaroon ng malaking bilang ng Extinction Dragon Scales o Extinction Dragon Bones sa kanilang Chenkun Rings. Kung kaya niyang pagnakawan silang lahat, tiyak na mapapabuti ang lakas ng Extinction Ghost Dragon. Sa oras na iyon, magiging tiwala siya sa pakikitungo kay Li Jun. Basta meron kang Hidden Extinction Pearl, pwede kang sumali. Tanong muli ni Yezuan. Oo, tumango si Chihao. Hindi talaga interesado si Yezuan sa mga nagbabahagi ng kanilang mga karanasan. Ang kinaiinteresan niya ay ang Chenkun Rings ng mga taong iyon. Dahil iyon ang kaso, pupunta siya sa 100 Scales Gathering na ito upang tingnan. Baka magkakaroon ng malaking ani. Susunod, nagpa siya si Yezuan na maglakbay kasama si Chihao sa 100 Scales Gathering na iyon. Ang may hawak ng bloodline ng Beast Tamer Divine Envoy, si Li Jun, ay natakot na ni Yezuan at Chihao, at malamang na hindi na babalik sa loob ng maikling panahon. Sinamantala ang pagkakataong ito, naghanda si Yezuan na makipagkita sa ilang tao sa 100 Scales Gathering. Kung dumating si Li Jun, tiyak na papatayin siya ng mga taong ito ng walang libingan. Ding, nakalusot ang host, kasalukuyang first grade true person. Ding, Yanming Ghost Monarch, Extinction Ghost Dragon, Megatron, Sky-Piercing Divine Ape ay nakalusot, kasalukuyang 5th grade true person. Sa panahong ito, ang kaharian ni Yezuan ay sa wakas ay bumagsak sa true person, at ang kanyang lakas ay bumuti. Gayunpaman, tinansya niya na si Li Jun ay maaaring nakalusot muli, kaya hindi pa rin niya ito basta-basta. Baka dumating siya para patayin siya anumang oras. Ayon kay Chihao, ang 100 Scales Gathering ay ginanap sa mga guho ng isang lungsod, na siyang unang lugar na winasak ng Black Dragon Group, kaya wala nang iba pa. Magkakaroon din daw ng True Monarch level expert, at siguradong malaki ang pakinabang ng kanyang fusion experience sa iba.
Ang ticket sa pagpasok ay ang Hidden Extinction Pearl, dahil tanging ang mga henyo ng Black Dragon Sect na sumanib sa 100 Extinction Dragon Scales ang mabibigyan ng isa. Kung may lumapit na walang Hidden Extinction Pearl, kukubkubon sila at pagkatapos ay mahuhulog. Bagamat walang Hidden Extinction Pearl si Yezuan, sinabi niyang isa siyang Beast Tamer, at ang Hidden Extinction Pearl ay personal na ipinagkaloob ng Black Dragon Saint Envoy, kaya tiyak na walang magiging problema. Sinundan ni Yezuan si Chi Hao sa pamamagitan ng teleportation array at naglakbay pa ng 2 araw bago makarating sa isang guho. Sa oras na ito, marami ng tao rito, na lahat ay mga henyo ng Black Dragon Sect na sumanib sa 100 Extinction Dragon Scales. Halos sumulyap si Yezuan at natagpuan ang daan-daang tao, at may isang araw pa bago ang napagkasunduang oras, kaya tiyak na marami pang darating. Nakakatakot, napakaraming 100 scales henyo. Nang inag ang puso ni Yezuan. Dapat mong malaman na ang dating Qingyu Sect Master ay sumanib lamang sa ilang Extinction Dragon Scales. Siyempre, mababa ang kaharian ng Qingyu Sect Master noong panahong iyon, at siya ay isang tao, kaya natural siyang naitaboy ng Extinction Dragon Scales, kaya normal lang para sa kanya na magkaroon ng kaunti. Sa sandaling ito, ang mga henyo ng Black Dragon Sect sa ruin na ito ay pawang mga Demon Cultivator, at lahat sila ay sa lahi ng Black Dragon. Maliit na bilang lamang ang iba pang lahi ng demonyo, at wala ni isang tao. Si Yezuan ang nauna. Ha, bakit may tao dito? Biglang may nagwalas at nagtatakang nagtanong. Lumingon si Yezuan at nakitang isa itong 6th grade half-step true monarch. Hindi niya naramdaman ang aura ng Hidden Extinction Pearl kay Yezuan. Siya ay isang hayop tamer, ito ang kanyang alaga. Paliwanag ni Chi Hao sa gilid. Nang marinig ito, ang kainahinalang tao ay hindi maiwasang ituon ang kanyang tingin sa Extinction Ghost Dragon, at pagkatapos ay bahagyang tumango bago umalis. Si Yezuan ay isa lamang 1st grade true person, at maging ang Extinction Ghost Dragon ay isa lamang 5th grade true person. Siya ang halos pinakamababang antas ng tao dito, at hindi siya maaaring magdulot ng anumang malalaking alon. Tahimik na naghihintay dito sina Yezuan at Chi Hao. Bagamat hindi pa oras, nalaman ni Yezuan na maraming aura rito na mas malakas kaysa kay Chi Hao. Malamang mga eksperto sila ng 7th grade half-step true monarch, 8th grade half-step true monarch, o kahit 9th grade half-step true monarch. Tungkol naman sa true monarch sa bibig ni Chi Hao, mukhang hindi pa siya dumarating. Makalipas ang kalahating araw. Oh, nandito na si Lord Pang. Biglang may sumigaw. Nang marinig ito, ang mga tao sa mga guho ay napalingon lahat, at nakita ang isang malaking itim na figure na nagwawalis sa kalangitan. Ang aura na ito ay nagulat sa lahat sa mga guho. Napakalakas. Si Lord Pang ang nagpasimula ng 100 Scales Gathering na ito, at isa siyang true monarch level expert. At saka, tila napagsamahan na niya ang 300 Extinction Dragon Scales. Paliwanag ni Chi Hao sa gilid. 300. Nanginginig ang katawan ni Yezuan. Ito ay talagang isang walang awa na karakter. Bagamat napakadali para sa Extinction Ghost Dragon na sumanib sa Extinction Dragon Scales, ito ay dahil sa espesyal na bloodline nito. Napakahirap para sa mga ordinaryong Demon Cultivator na pagsamahin ng 300 Extinction Dragon Scales, kahit na para sa mga eksperto sa antas ng True Monarch. Sa totoo lang, kung hindi pa siya nagsasama ng 5 bloodline sa kanyang katawan, gusto ni Yezuan na subukan ang Extinction Dragon Scales na ito. Gayunpaman, natatakot siya na ang Extinction Dragon Scales na ito ay salungat sa mga bloodline sa kanyang katawan. Kung may nangyari, ito ay magiging mahirap. Dahil ang sitwasyong ito ay mangyayari din sa ika-4 na clone sa mortal na mundo, at ito ay magiging miserable sa oras na iyon. Paano kung ang space-time bloodline ay natakpan o ano? Sa oras na iyon, ang pagbabalik ng oras ay magiging walang silbi. Kabanata 1842 Traidor. Habang nagmumuni-muni si Yezuan, ang napakalaking figurang ito ay tumawid sa kalangitan sa itaas ng mga guho, pagkatapos ay naging hugis tao, isang matandang lalaki na may mahabang buhok. Kumusta sa lahat? Sabi ng matanda na mahaba ang buhok. Pagbati, Panginoon Pang. Maraming tao ang tumugon. Lahat ay nagmumula sa lahat ng sulok ng mundo, at dapat ay pagod. Magpahinga pa tayo ng kalahating araw.
Pagkasabi noon, nakahanap si Lord Pang ng mapagpahingahan. Bagamat ang iba ay gustong humingi ng patnubay sa kanya, nang makitang tila nagpapahinga si Lord Pang, ibinasura nila ang ideya. Parami ng parami ang mga henyo na dumating sa mga guho, lahat ay nagtataglay ng hidden extinction pearls, na nagpapahintulot sa kanila na madama ang isa't isa. Siyempre, maraming tao ang nakapansin kay Yezuan, ang taong walang hidden extinction pearl, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagbigay pansin sa kanya. Ayon kay Chi Hao, ang hidden extinction pearls na ito ay ipinagkaloob sa kanila ng Black Dragon Envoy ng Black Dragon Sect. Ang mga Black Dragon Envoy na ito ay partikular na may pananagutan sa paglilibot, at hanggat nakakaramdam sila ng isang henyo na may higit sa 100 kalistis, bibigyan sila ng hidden extinction pearl upang maiwasan ang mga ito na matuklasan ng mga eksperto ng White Dragon Hall at sa gayon ay mapupuksa sa simula. Hindi nagtagal, lumipas ang kalahating araw. Sa oras na ito, biglang iminulat ni Lord Pang ang kanyang mga mata, tumingin sa paligid, at nagsabi, "Sige, magtipon-tipon ang lahat." Nang marinig ito, ang mga tao sa paligid ay mabilis na nagsitayo at nagtipon-tipon. Tumingin muli si Yezuan at nalaman na ang bilang ng mga tao ay lumampas sa 500, at lahat sila ay nasa kalagitnaan hanggang sa mataas na antas na mga eksperto sa Half-Step True Monarch, na ang pinakamasama ay mga mababang antas na Half-Step True Monarch. Walang kahit isang tunay na tao ang katulad niya. At saka, isa lang siyang first-grade True Person, ang pinakababa sa rank ng True Person, kaya walang papansin sa kanya. Sumunod, itong True Monarch level na si Lord Pang ay nagsimulang magbahagi ng kanyang mga karanasan. Para sa World Extinguishing Dragon Scales, ang 100 kalistis ay isang threshold, pagkatapos ay 200 kalistis, 300 kalistis. Kung mas malayo ka, mas mataas ang kahirapan sa pagsasanib, ngunit mas malinaw ang pagpapabuti ng lakas. Si Lord Pang ay isang first-grade True Monarch level expert, ngunit pinagsama niya ang higit sa 300 World Extinguishing Dragon Scales. Pagsamahin man ng lahat ng naruroon ang kanilang lakas, hindi sila ang magiging kalaban niya. Sa kanyang paliwanag, sinabi rin ni Lord Pang na minsan na niyang pinatay ang isang third-grade True Monarch, na siyang lakas na nakuha mula sa pagsasanib ng World Extinguishing Dragon Scales. Ang lakas na nakuha ng mga taong ito sa pagsasanib ng World Extinguishing Dragon Scales ay medyo mas malaki kaysa sa World Extinguishing Nether Dragon. Gayunpaman, ang hirap ng kanilang pagsasanib ay hindi mabilang na beses na mas mataas kaysa sa World Extinguishing Nether Dragon. Bilang karagdagan, si Yezuan ay may planting space, kaya kahit na lumaki ang kahirapan, ang World Extinguishing Nether Dragon ay maaaring mabilis na mag-fuse. Sa napakaraming tao, kung ang World Extinguishing Dragon Scales o World Extinguishing Dragon Bones na taglay nila ay pinagsama-sama, ito ay higit sa 1,000, tama. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Ang 1,000 World Extinguishing Dragon Scales ay maaaring tumaas ang lakas ng kasalukuyang World Extinguishing Nether Dragon ng 200%. Siyempre, ito ay nasa premise na ang bilang ng World Extinguishing Dragon Scales ay hindi magbabago pagkatapos na umabot sa 200 ang amplification. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay mga walang laman na salita lamang, dahil ang kasalukuyang lakas ni Yezuan ay hindi makakagawa ng anumang alon dito. Kahit sinong high-level na half-step True Monarch ay maaaring sampilan siya hanggang mamatay, lalo pa sa napakaraming tao dito, at isang True Monarch level na si Lord Pang. Kaya sa pagkakataong ito, nandito lang si Yezuan para makita ang mundo, nang walang ibang plano. Nakakalungkot na napakababa ng kanyang kaharian, at walang gustong makipagkaibigan sa kanya, ngunit si Chi Hao, isang 6th grade half-step True Monarch, ay nakakilala ng ilang tao. Sa oras na ito, nagpaplano si Yezuan sa kanyang puso kung paano niya magagamit ang mga taong ito para harapin si Li Jun. Kasabay nito, nagdarasal din siya sa kanyang puso, umaasa na si Li Jun ay dumating ng mabilis, upang ang mga taong ito ay mapatay si Li Jun. Ngayon ang araw na naramdaman siya ni Li Jun, ngunit ilang beses siyang lumipat sa teleportation array. Hindi magiging ganoon kadali para kay Li Jun na makahabol. Gayunpaman, tulad ng ibinahagi ni Lord Pang ang kanyang karanasan sa pagsasanib, biglang isang kakaibang aura ang naramdaman ng lahat. May tagalabas. Agad na huminto si Lord Pang at lumingon. "Sorry, naabala kita."
Humingi ng tawad na sabi ng isang medyo may edad na lalaki. Naging mapagbantay ang lahat dahil ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay talagang isang first-grade true monarch expert, at walang aura ng hidden extinction pearl sa kanya, o anumang bakas ng pinagsamang world-extinguishing dragon scales. Siya ay isang ordinaryong tao. Sino ka? Tanong ni Lord Pang na may tame time na ekspresyon. Ganito kasi, nakatanggap ako ng distress signal dati, kaya pumunta ako dito para tingnan, pero hindi ko inaasahan na huli na. Sagot naman ng medyo may edad na. Nang marinig ito, ang mga tao sa paligid ay hindi maiwasang mapangiti sa kanilang mga puso. Ang kadahilanang ito ay talagang napakahirap. Hindi ba niya alam na matagal nang nawasak ang lungsod na ito? Your Excellency, walang tumawag ng tulong dito, please leave. Sabi ni Lord Pang. Parang, saka hindi ko istorbahin ang lahat, Column. Tumango ang medyo may edad na, saka tumalikod para umalis. Ngunit sa sandaling lumingon siya, lahat ng nasa guho ay biglang naglabas ng kanilang mga sandata at naglunsad ng magkasanib na pag-atake. Kabilang sa mga ito, kasama na rin ang first-grade true monarch, Lord Pang. Patayin! Kaagad, hindi mabilang na mga pag-atake ang dumaan patungo sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Damn it! Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng nasa katanghaliang lalaki, at mabilis itong lumaban. Sa kasamaang palad, hindi niya mablock ang mga pag-atake ng napakaraming tao, at agad siyang natamaan. Sa kabutihang palad, isa rin siyang first-grade true monarch, at direktang nakaiwas sa malalakas na pag-atakeng iyon, na tinamaan lamang ng mga mid to low level. Na half-step true monarch, at hindi masyadong malubha ang pinsala. Sa susunod na sandali, isang white dragon token ang lumitaw sa kanyang kamay, at diretso niya itong dinurog. Tulad ng inaasahan, galing siya sa White Dragon Hall. Agad namang nag-react si Lord Pang. Sa oras na ito, isang multo na imahe ang lumitaw sa hangin, talagang isang third-grade true monarch. I'll hold this guy back, you kill him. Sigaw ni Lord Pang. Naunawaan ng lahat na ang tinutukoy niyang lalaki ay ang phantom image ng third-grade true monarch. Tila nalantad ang lugar na ito ng pagtitipon at hindi maaaring manatili ng matagal. Kaagad, ang lahat ay nag-transform sa Black Dragons, karamihan sa kanila ay mula sa Black Dragon Clan, at isang maliit na bilang ay Dark Attribute Demon Clans, tulad ng Shadow Lions, at iba pa. Ang mga karerang ito ay magkakaroon ng bentahe sa pagsasanib ng World Extinguishing Dragon Scales. Siyempre, ang pinakaangkop para sa World Extinguishing Dragon Scales ay ang Black Dragon. Inaasahan din ni Yezuan na maaaring may mga eksperto mula sa White Dragon Hall na darating para guluhin ang sitwasyon, kaya bago dumating, nag-set up siya ng void positioning para maiwasan ang mga aksidente. Whoosh! Maya-maya lang, biglang bumuga ng hangin. Sina Yezuan at Chihao ay lumingon para tumingin at nagulat sila nang makitang isang taong antas ng half-step true monarch sa ika-6 na baitang ang mabilis na sumugod sa kanila. Hindi maganda, ito ay isang taksil. Agad namang nag-react si Chihao. Ang dahilan kung bakit nagawang lumitaw dito ang mga tao mula sa White Dragon Hall ay dahil may nagpaalam sa kanila, at maaaring higit sa isa. Patayin! Kaagad, direktang nag-transform si Chihao bilang isang Black Dragon at direktang lumaban. Para kay Yezuan, naisuot na niya ang Profound God Battle Armor. Tiningnan niya ang nakapaligid na sitwasyon at nagpasya na huwag gamitin ang Myriad Beasts diagram. Halos lahat ng Black Dragon sect na tao sa paligid ay mga Demon Cultivator, at lahat ay nagbago sa kanilang tunay na anyo para lumaban. Kapag nailabas na ang Myriad Beasts diagram, mababawasan ng 50% ang kapangyarihan ng mga Black Dragon sect na naruroon. Hindi ba ito sasamantalahin ng mga eksperto ng White Dragon Hall? Kabanata 1843 Retreat. Bukod sa nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon at ang multo ng third-grade True Lord, maraming eksperto mula sa White Dragon Hall ang dumating. Naisip ni Yezuan sa kanyang sarili, tila sa pagkakataong ito, kailangan na niyang umalis. Gayunpaman, ito ay isang pagkakataon din. Sa ganitong uri ng mahusay na santukan, natatakot ako na maraming tao ang mamatay. Kung pukawin niya ang maputik na tubig, maaaring makakuha siya ng maraming world-destroying dragon scales. Kaya lang, napakadelikado ng ganitong ugali, tsaka baka may tumitingin sa kanya.
Ngunit sa kanyang first grade true human realm, tinatayang walang aatake sa kanya, kahit na nakatayo siya doon, walang papansin. Gayunpaman, may ilang mga tao na gustong pumatay sa mga may mababang kaharian. Sok sok sok. Biglang, isang kakaibang tawa ang umalangaw sa tenga ni Yezuan. Lumingon si Yezuan at nakita ang isang taong may kahabag-habag na anyo na nakatitig sa kanya. Yung tingin na yon, parang naghahanap ng biktima. Ang lalaking ito, maaari ba siyang magkaroon ng kakaibang fetish? Hindi mapigilan ni Yezuan na kiligin. Sa kabutihang palad, ang kaawa-awang tao sa kanyang harapan ay isang third grade half-step True Lord level lamang. Hindi na kailangang sabihin, ito ay dapat na isang taksil mula sa Black Dragon Cult. Pagsamahin, kaagad, si Yezuan ay direktang sumanib sa world-destroying Ghost Dragon, at pagkatapos ay kinuha ang kawalan. Dragon Claw na sumisira sa mundo. Puche, sa isang iglap, ang kahabag-habag na third grade half-step True Lord na ito ay nadurog ng isang hindi nakikitang puwersa. Isang third grade half-step True Lord lang, nang ahas na magyabang sa harap ni Yezuan. Kaagad, mabilis na kinuha ni Yezuan ang kanyang Chenkun Ring at pagkatapos ay naghanap ng target. Ngayon siya ay itinuturing na nasa kampo ng Black Dragon Cult, kaya kailangan niyang lumaban para sa Black Dragon Cult. Siyempre, natural niyang kukunin ang mga bangkay na nakasalubong niya sa daan. Mayroong malaking bilang ng world-destroying dragon scales at destruction dragon scales sa Chenkun Rings ng mga taong ito. Ang third-grade half-step True Lord na nadurog ngayon lang ay mayroong higit sa 60 hindi nagamit na world-destroying dragon scales at 10,000 destruction dragon scales lamang. Kaya lang, hindi maaaring pagsamahin ng world-destroying ghost dragon ang mga kaliskis ng dragon na ito sa oras na ito, ngunit maaari lamang magpatuloy sa pagkolekta ng mga ito. Buti na lang, mababa ang kaharian ng world-destroying ghost dragon, 6th grade true human lang, at wala pa ring nakakapansin sa kanya. Megatron, Heavenly Wind Boundless Fan. Mabilis na nag-utos si Yezuan. Ngayon, maaaring mag-transform ang Megatron sa pinakakaraniwang Heavenly Wind Boundless Fan. Bagamat ang mahiwagang sandata na ito ay walang anumang kapangyarihang panlaban, maaari nitong tanggayin ang maraming problema para kay Yezuan. Whoosh whoosh whoosh. Biglang, isang bagzo ng hangin ang tumawid sa kalangitan sa itaas ng mga guho. Ang sinumang lumapit kay Yezuan ay nabigla. Bagamat si Megatron ay isa lamang 5th grade true human, hindi maliit ang kapangyarihan ng magic weapon. Kung ito ay isang ordinaryong tao, matagal na silang na-blow to the horizon. Kasabay nito, ang maliksi na Tree Elder ay ipinatawag din ni Yezuan, at pagkatapos ay mabilis na kinuha ang mga bangkay. Para sa grupong ito ng 100-scale geniuses, ang world-destroying dragon scale ay talagang hindi masyadong kapakipakinabang, pagkatapos ng lahat, ang kanilang pagsasanib ay mas mabagal, sapat na. Sa makatuwid, hindi maraming tao ang nagnanakaw kay Yezuan, lahat sila ay nakatuon sa pagpatay sa kaaway. Boy, traidor ka rin pala. Sa oras na ito, isa pang boses ang nahulog sa tainga ni Yezuan. Sa pagkakataong ito, isa itong eksperto sa antas ng 4th grade half-step True Lord, ngunit ang kabilang partido ay hindi nagbago sa oras na ito, kaya ang kanyang lakas ay hindi masyadong malakas. Anong pakialam mo kung ako? Sumangot lang si Yezuan ng malamig, ibinuka ang kanyang bibig at bumaril ng Yankill Black Dragon Wave. Boom! Sa isang iglap, ang itaas na kalahati ng katawan ng taong ito ay natangay, at siya ay bumagsak ng diretsyo. Bagamat tinutulungan na ngayon ni Yezuan ang Black Dragon Cult, kung sino man ang maglalakas loob na tumingin sa kanya, wala siyang pakialam na linisin sila. Gayunpaman, ang White Dragon Hall ay nagpadala din ng daan-daang tao sa pagkakataong ito, at ang kanilang mga kaharian ay hindi mahina. Kung ikukumpara sa larangan, ang mga eksperto ng White Dragon Hall ay magiging isang kaharian na mas mataas kaysa sa Black Dragon Cult. Bagaman ang mga tao ng Black Dragon Cult ay pinagsama ang world-destroying dragon scales, wala silang gaanong kalamangan. Hindi ipinapayong manatili dito ng mahabang panahon, mas mabuting umalis muna. Nabuo na ni Yezuan ang intensyon na umatras, dahil pagkatapos ng paglitaw ng gawain sa Bloodline, nalaman niyang hindi magagamit ang kasanayan sa time reversal. Ang pagbabagong ito ay lubhang nakamamatay sa kanya. Nilingan niya ang kanyang ulo at sumulyap.
at nalaman na si Chi-Hao ay nakikipaglaban sa isang 7th grade half-step True Lord mula sa White Dragon Hall. Sa unang tingin, talagang dehado. Si Chi-Hao. Ang White Dragon Hall ay isang puwersa ng hindi kilalang antas, at ang mga maaaring i-recruit ng White Dragon Hall ay dapat ding mga dragon sa mga kalalakihan. Hindi ganoon kadaling hamunin ng higit sa antas ng isang tao. Hindi maganda, isa pang 7th grade half-step True Lord ang tumitingin sa kanya. Nagbago ang mukha ni Yezuan, at mabilis siyang nagwalas, habang ipinapadala ang kanyang boses, Chi-Hao, huwag ka nang lumaban, tayo na. Hindi, na-target na ako, at may malaking bilang ng mga eksperto sa White Dragon Hall sa paligid, mahirap para sa akin na makalusot sa pagkubkob. Tumugon si Chi-Hao, sa oras na ito, naghanda na siya para sa isang desperadong laban. Hindi naman totoo yan, may paraan ako para umalis, sa susunod hindi ka na tumanggi. Nang ang boses ni Yezuan ay nahulog sa tenga ni Chi-Hao, naramdaman ng huli ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa kanya. Alam ni Chi-Hao na kung patuloy siyang mananatili rito, malamang na mahulog siya. Sa makatuwid, hindi siya tumutol gaya ng sinabi ni Yezuan. Sa sumunod na sandali, nalaman niyang nagbago na ang kanyang kapaligiran, at lahat ng mga kasama at kaaway sa paligid niya ay nawala. Sa oras na ito, dinala na siya ni Yezuan sa planting space, kaya hindi pa handa si Yezuan na manatili pa rito, at direktang bumagsak sa kawalan at nag-drill dito. Sa antas ng labanang ito, kung magagamit pa rin ang time reversal skill, tiyak na mananatili siya hanggang sa katapusan at magsusumikap na makakuha ng malaking benepisyo bago umalis. Sayang lang at hindi magagamit ang time reversal skill maliban na lang kung mapatay ang bloodline holder. Sa makatuwid, dapat naligtas si Yezuan, na natuklasan lamang niya pagkatapos makita si Chi-Hao. Sa oras na ito, umalis na si Yezuan sa lugar ng pagtitipon ng 100 scale assembly, ngunit nag-iwan siya ng marka sa lugar na iyon, which is Megatron. Si Megatron, na naging manipis na karayom na nakatago sa mga guho, makikita ni Yezuan ang labanang iyon. Magandang pagkakataon ito, kaya natural na hindi siya aalis ng ganoon kadali. Naghahanda siyang hintayin ang mga eksperto ng White Dragon Hall at ang mga eksperto ng Black Dragon Cult na lumaban bago pumunta upang kunin ang mga scrap. Ang mahusay na labanan na ito ay hindi nagtagal, dahil ang mga tao ng Black Dragon Cult ay masyadong nakakalat. Karamihan sa mga oras, sila ay nakikipaglaban sa kanilang sarili, at sila ay tatakas kaagad kapag sila ay nagkaroon ng pagkakataon. Sinamantala ang pagkakataong ito, mabilis na nabasag ni Yezuan ang kawalan at bumalik, nagsimulang kunin ang mga scrap. Maingat niyang nilaybot ang buong mga guho, at pagkatapos ay nakakuha ng 7 bangkay, ngunit sa oras na ito, isang mataas na antas na half-step True Lord ang biglang dumating upang patayin siya, kaya maaari lamang siyang umalis. Kung tutuusin, mayroon talagang higit sa 300 world-destroying dragon scales, pati na rin ang 2 world-destroying dragon bones at isang malaking bilang ng destruction dragon scales. Malaking tubo ito, nanliit ang mga mata ni Yezuan, at mabilis niyang inangat ang kombinasyon, at pagkatapos ay hinayaan ang world-destroying ghost dragon na kainin ito. Di nagtagal, ang amplification ng world-destroying ghost dragon ay lumampas sa 200%. Gayunpaman, pagkatapos lumampas sa 200%, ang world-destroying dragon scales na kinakailangan ay muling tumaas. Sa pagkakataong ito, kailangan ng 20 world-destroying dragon scales para tumaas ng 1%. Gayunpaman, pinataas din ng mga bagay na ito ang amplification ng world-destroying ghost dragon sa 220%. Kabanata 1844 na Pamilya Chi. Pagkatapos ng grupo ay nakakalat, kahit na bumalik kami, malamang na wala kaming mahanap. Pakiramdam ni Yezuan ay walang magawa. Kung ang kanyang kaharian ay sapat, na mataas sa oras na iyon, gaano kahusay iyon? Kung ang kanyang kaharian ay sapat na mataas, maaari niyang napatay ang lahat at nakakuha ng libo-libo, o kahit libo-libo, ng world-extinguishing dragon scales. Sayang lang at kulang ang kanyang lakas. Gayunpaman, sa sandaling iyon. Ding, ang host ay nag-trigger ng isang hanay ng mga random na gawain, ay escort si Chi-Hao pabalik sa kanyang pamilya, gantimpala ang magical treasure form upgrade ng Megatron. Biglang nag-prompt ang system, Megatron, magical treasure form upgrade.
Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Ang pag-upgrade ng Magic Treasure Form, sa halip na isang Magical Treasure upgrade lang, ay nangangahulugan na ang mga epekto ng Profound God Battle Armor, Soul Seizing Bell, Soul Refining Pot, Myriad Beast Diagram, at iba pang mahiwagang kayamanan ay mapapahusay lahat. Hindi masama, kaagad tinanong ni Yezuan si Chi Hao kung saan matatagpuan ang kanyang pamilya. Pagkatapos, nagsimulang magmadali si Yezuan sa kanyang paglalakbay. Noong una niyang nakilala si Chi Hao, napakalayo nito, pagkatapos ng lahat, lumipat sila sa pamamagitan ng ilang teleportation arrays sa pagitan. Bukod dito, ang lugar na iyon ay kung saan sila ni Li Jun ay nag-away sa ikatlong pagkakataon. Ngayon, kung pupunta siya doon, hindi niya alam kung makakaharap niya si Li Jun. Noong araw na iyon, pantay-pantay ang laban nila ni Li Jun. Tumulong si Chi Hao, kaya umatras si Li Jun. Tinansya ni Yezuan na kapag nakilala niya si Li Jun sa susunod, hindi na matatakot ang huli kay Chi Hao. Sa oras na iyon, malamang na kailangan niyang umasa sa kanyang sarili. Siyempre, kung dumating si Li Jun pagkatapos niyang makumplito ang escort mission, magkakaroon siya ng mas maraming pagkakataong manalo. Pagkatapos ng lahat, maa-upgrade ang mahiwagang treasure form ni Megatron. Gayunpaman, ayaw ni Yezuan na makaharap si Li Jun sa oras na ito, kaya ginamit niya ang Immortal Grade Devouring System para suriin ito sa kanyang isipan. Nagpasya siyang bumalik sa ibang paraan. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na lilipad si Yezuan pabalik, ngunit upang baguhin ang ruta ng teleportasyon at iwasan ang dating lokasyon. Tumakas si Li Jun sa silangan sa araw na iyon, at kasama ang direksyon ng mga lungsod na na-teleport ko nitong mga nakaraang araw, dapat siyang patungo sa 100 Scales Gathering sa silangan. Pagkatapos, aalis ako sa pamamagitan ng teleportation array sa kanluran. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso. Whoosh! Nagsimulang gumana ang teleportation array, at dumating si Yezuan sa isang bagong lungsod. Gayunpaman, hindi siya ma-teleport ng teleportation array sa pamilya ni Chi Hao, kaya kinailangan ni Yezuan na tumakbo ng malayo, na aabot ng 6 o 7 araw. Sa panahong ito, ang kaharian ni Yezuan ay nakarating sa 2nd grade True Human, habang si Yanming Ghost Lord, World Extinguishing Ghost Dragon, Megatron, Skybreaking Divine Ape, at iba pa ay umabot sa 6th grade True Human. Hindi niya alam kung anong kaharian ngayon si Li Jun, siguro isa na siyang 5th grade half-step True Lord. Habang nasa daan, si Yezuan ay nagmamadaling kinakabahan, ngunit sa pagkakataong ito ay maswerte siya at hindi niya nakilala si Li Jun. Hindi nagtagal, dumating si Yezuan sa pamilya ni Chi Hao. Ang pamilya ni Chi Hao ay itinayo sa ilang at malapit sa isang mapanganib na lugar. Sinasabing ang pinakamalakas na tao sa pamilya, tulad ng malaking tao noong araw na iyon, ay isang eksperto sa antas ng True Lord. Ding, kinukumpleto ng host ang unang yugto ng chain ng mga random na gawain. Sa sandaling pumasok si Chi Hao sa kanyang pamilya, isang system notification ang tumunog sa isip ni Yezuan. Parang kakaiba ang atmosphere. Medyo nagulat na sabi ni Chi Hao. Anong kakaiba? Nagtaas ng kilay si Yezuan. Kung tutuusin, ito ang unang beses niyang bumisita sa pamilya ni Chi Hao, kaya hindi niya alam kung ano ang kakaiba. Nang matapos siyang magsalita, isang matandang lalaki ang nagmamadaling lumapit at nagsabi, "Ikalawang young master, sa wakas ay nakabalik ka na." Butler Lolo, anong problema? Kakaibang tanong ni Chi Hao. Huminto ang matanda at sinabing, ganito, ang pamilya Lian ay nakagawa din ng isang henyo na may 200 kaliskis. Isang 200 scale na henyo. Nang marinig ito, bahagyang nanliit ang mga mata ni Chi Hao, hindi ba't kapareho iyon ng aking nakatatandang kapatid? Sino ito? Ito ay si Lian Jun mula sa pamilya Lian. Tulad ng pinakamatandang young master, siya ay isang 9th grade half-step True Lord. Sagot ng matanda. Isang 9th grade half-step True Lord, isang henyo na nag-fuse ng 200 World Extinguishing Dragon Scales tulad ng aking nakatatandang kapatid. Bahagyang huminto si Chi Hao at sinabing, kung ganoon, sasalakayin ba ng pamilya Chi natin si Lian Jun at susubukang patayin siya? Ang Lian Jun na iyon ay protektado ng mabuti ng pamilya Lian at nananatili sa pamilyang Lian. Ang padre de pamilya at iba pa ay naghahanap ng mga kontrahan. Sinabi ng matanda,
sa ilang sandali, darating ang sugo mula sa Blood Flame Hall. Kung alam niyang may henyo rin ang pamilya Lian, natatakot ako sa panganay na Young Master. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Chi Hao na tumango at sinabing, dahil sa relasyon ng ating pamilya Chi at ng pamilyang Lian, kung sasali si Lian Jun sa Blood Flame Hall, iisa lang ang kahihinatnan ng ating pamilya Chi, at iyon ay pagkalipol. Siyempre, may isa pang paraan, at iyon ay ang paglipat ng buong angkan at umalis sa lugar na ito. Gayunpaman, ngayon na ang Black Dragon Sect ay nagwasak ng isang Black Dragon na sakuna, ang paglipat sa buong clan ay magiging lubhang mapanganib. Hindi maliit na bagay ang bagay na ito, kaya sumali rin si Chi Hao sa pulong ng pamilya Chi, habang si Yezuan ay inayos na manatili sa pamilya Chi. Ilang sandali pa, bumalik si Chi Hao. Anong antas ng kapangyarihan ang Blood Flame Hall na iyon? Hindi naiwasang magtanong ni Yezuan nang makita niyang bumalik si Chi Hao. Sa Blood Flame Hall, may mga eksperto sa half-step truking level, ngunit iyon ang Hall Master ng Main Hall. Ang Blood Flame Hall na pinag-uusapan natin ay isang branch hall lamang na itinatag dito, ngunit hanggat sumali ka dito, aakyat ka sa langit sa hinaharap. Sagot ni Chi Hao. Sa oras na ito, biglang naalala ni Yezuan ang sinabi ng matanda kanina at sinabing, kung ganoon, ang branch hall ng Blood Flame Hall na ito ay isa ring sangay ng Black Dragon Sect. Oo, kaya ang pamilya Chi natin ay kailangang makipagkumpetensya sa pamilyang Lian para sa lugar na ito. Hanggat makakasali ka sa Blood Flame Army ng Blood Flame Hall, makakakuha ka ng maraming cultivation resources. Kung mahusay ang iyong aptitude, irerekomende ka rin sa Main Hall para sa pagsasanay. Tumango si Chi Hao at sinabing, noong una, hindi kailanman sineseryoso ng aming pamilyang Chi ang pamilyang Lian, ngunit hindi namin inaasahan na ang pamilyang Lian ay magbubunga din ng isang henyo. Kahit na ang isang True Lord level expert ay kailangang umabot man lang sa 3rd grade True Lord para pagsamahin ang 200 World Extinguishing Dragon Scales. Maaaring pagsamahin ng 3rd grade True Lord ang 200 World Extinguishing Dragon Scales. At si Lian Jun ng pamilyang Lian at si Chi Ming ng pamilyang Chi ay parehong naabot ang kinakailangang ito sa antas ng 9th grade half-step True Lord. Kung hindi ito isang henyo, ano ito? Kung gayon paano mo haharapin ito? Hindi maiwasang magtanong ni Yezuan. Nadama niya na ang kadena ng mga random na gawain na. Ito ay nauugnay sa bagay na ito, kaya kailangan niyang magtanong ng malinaw. Sa kanyang kasalukuyang lakas, bagamat wala siyang maitutulong, kung bibigyan siya ng panahon, magkakaroon siya ng mga kwalifikasyon. Ngayon lang, nakipag-usap ang tatay ko sa ulo ng pamilya Lian at naghahanda na ang kuya ko na labanan si Lian Jun ng pamilya Lian. Kapag natalo ang isang panig, lilipat sila sa buong angkan at aalis. Sagot ni Chi Hao, kaya itataya mo ang lahat sa isang pagtapon. Itinaas ni Yezuan ang kanyang kilay at sinabing, kailan ito? Makalipas ang 10 araw. Sagot ni Chi Hao, 10 araw. Nagkalkula si Yezuan sa kanyang puso. Kung makalipas ang 10 araw, maaari niyang maabot ang 3rd grade True Human, at ang 3 World Extinguishing Ghost Dragon, Megatron, at Skybreaking Divine Ape ay maaaring maabot ang 7th grade True Human. Sa oras na iyon, magiging kwalipikado siyang lumahok sa antas ng labanang ito. Kabanata 1845, Labanan sa pagitan ng dalawang pamilya. Modelo ng AI, Gemini-2 Tuldok 0 Gitling FLASH. Ding, ang host ay nag-trigger ng isang serye ng mga random na misyon, patayin si Lian Jun ng pamilya Lian sa loob ng 10 araw. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang isang tunog ng notification ng system. Gaya ng inaasahan, ang seryeng ito ng mga random na misyon ay nauugnay sa salungatan sa pagitan ng pamilya Chi at ng pamilya Lian. Susunod, nanatili si Yezuan sa pamilya Chi. Sa panahong ito, ang kanyang kaharian ay dumaan din gaya ng inaasahan, na umabot sa 3rd grade Truman stage, at si Tree Elder at iba pa ay umabot din sa 7th grade Truman level. Makalipas ang 7 araw, handa nang umalis ang pamilya Chi, at pinangunahan ng pinuno ng pamilya Chi ang malaking hukbo patungo sa napagkasunduang lokasyon. Humigit kumulang 3 araw ang biyahe. Pagkaraan ng 3 araw, nakarating sila sa napagkasunduang lokasyon, na nagkataong makalipas ang 10 araw. Sayang naman at hindi pumunta si Li Jun para patayin ako.
Baka nasa malapit na siya, pero hindi siya nagpakita pagkatapos makakita ng napakaraming eksperto. Walang magawa si Yezuan sa kanyang puso. Kung maaaring lumitaw si Li Jun, maaaring hilingin ni Yezuan kay Chi Hao na patayin ng mga eksperto ng pamilya Chi si Li Jun at alisin ang nakatagong panganib na ito. Sayang lang at parang nawala at hindi nagpakita si Li Jun. Sa pagkakataong ito, nagpadala ang pamilya Chi ng maraming eksperto. Ang pinuno ng pamilyang Chi, ay isang first-grade true monarch. Bilang karagdagan, mayroong 6th grade at 9th grade half-step true monarchs, pati na rin 12 ng mga high-level na half-step true monarch. Desidido ang pamilya Chi na manalo sa labanang ito. Huwag kalimutan na si Chi Hao ay dati nang lumahok sa 100-scale gathering. Noong panahong iyon, bagamat ang napakalaking lalaking iyon ay isa lamang first-grade true monarch, isinama niya ang 300 world extinguishing dragon scales. Dapat mong malaman na kapag ang ibang tao ay nasa first-grade true monarch stage, mayroon silang hindi hihigit sa 180 kaliskis, ngunit mayroon siyang higit sa 300, na sapat na upang ipakita ang kakayahan ng napakalaking lalaking iyon. Bilang resulta, ang karanasan ng malaking lalaking iyon ay lubhang kapaki-pakinabang kay Chi Ming ng pamilya Chi. Bagamat 10 araw lamang iyon, ang karanasan ng napakalaking lalaking iyon ay lubos ding nakinabang kay Chi Ming, na nagpapataas ng kanyang lakas sa pakikipaglaban ng 10%. Bagamat ito ay 10% lamang na pagtaas sa lakas ng pakikipaglaban, malamang na matukoy nito ang resulta sa sitwasyong ito. Mag-ingat, kung matatalo ang pamilyang Lian sa pagkakataong ito, maaari silang bumalik sa kanilang salita at magkaroon ng malaking labanan sa atin. Malamang na hindi nila, masunuri na ililipat ang kanilang buong angkan, hindi naiwasang sabihin ni Chi Hao kay Yezuan bago dumating ang pamilyang Lian. Kung noon, maaaring medyo natakot si Yezuan, ngunit ngayon ay hindi na siya natatakot. Gayunpaman, ang serye ng mga random na misyon na ito ay upang patayin si Lian Jun ng pamilya Lian, na isang 9th grade half-step true monarch expert, at nagsama rin ng 200 world extinguishing dragon scales. Pambihira ang kanyang lakas. Higit sa lahat, si Lian Jun ng pamilya Lian ang pangunahing target ng proteksyon ng pamilyang Lian, at malamang na hindi ganoon kadaling patayin siya. Si Lian Jun ay tiyak na magkakaroon ng maraming eksperto na magpoprotekta sa kanya. Pagdating ng panahon, kailangan kong gamitin ang mga eksperto ng pamilya Chi para pigilan sila, at pagkatapos ay papatayin ko siya ng isang suntok. Napaisip si Yezuan sa kanyang puso, na sumulyap sa World Extinguishing Ghost Dragon na nakatayo sa tabi niya. Nang hindi ginagamit ang Ghost Dragon Transformation, ang World Extinguishing Ghost Dragon, na nagpapanatili ng kanyang anyo bilang tao, ay medyo gwapo rin, ngunit dahil ang kanyang kaharian ay masyadong mababa, walang sinuman ang papansin sa kanya. Sa ganitong paraan, magiging mas madaling maglunsad ng sneak attack pagdating ng oras. Ilang sandali pa ay dumating na ang team ng pamilya Lian. Ang bilang ng mga eksperto sa pangkat ng pamilyang Lian sa pagkakataong ito ay halos kapareho ng sa pamilya Chi. Kung maglalaban sila, siguradong talo-talo ang sitwasyon, at walang makikinabang. Talagang maagang dumating si Patriarch Chi. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa pamilyang Lian ang nagsabi sa pinuno ng pamilyang Chi. Mas maaga rin si Patriarch Lian sa napagkasunduang oras. Magsisimula na ba tayo, o maghintay hanggang dumating ang oras? Tanong ng pinuno ng pamilya Chi. Pumunta tayo ayon sa napagkasunduang oras. Ang sabi ng pinuno ng pamilyang Lian, habang tinitingnan ang pangkat ng pamilya Chi, at nagwawalis kay Chi Ming, ang 200 laki ng henyo ng pamilyang Chi. Ang magkabilang panig ay tinatasa ang lakas ng bawat isa, habang tinatalakay din ng pribado sa pamamagitan ng voice transmission. Sa katunayan, parehong may ideya ang pamilya Lian at ang pamilya Chi. Kung matalo ang kanilang panig, tuwirang pupunitin nila ang kanilang pagkukunwari, at hindi hahayaang magkaroon ng madaling panahon ang kabilang panig. Talagang inasahan na ito ni Yezuan. Kung tutuusin, napakalakas ng Blood Flame Hall. Kung makakasama sila, tataas ang katayuan ng pamilya. Kahit na ito ay isang talo-talo na sitwasyon, kailangan nilang sakupin ang lugar na ito. Chi Ming, si Lian Jun iyon. Gaano ka kumpiyansa na mananalo? Tanong ng pinuno ng pamilya Chi. Pare, makasigurado ka. Sa labanang ito,
hindi ako maglalakas loob na sabihin na mayroon akong 100% katiyakan, ngunit 70% ay tiyak na naruroon, sabi ni Chiming. Mabuti, napakahusay, ngunit kailangan mo ring bigyang pansin. Natatakot ako na ang pamilyang Lian ay makakaisip ng ilang mga trick mamaya, paalala ng pinuno ng pamilya Chi. Sa kanyang inaasahan, si Chiming ay maaaring manalo sa labanang ito, ngunit si Chiming ay nakalusot sa 9th grade half-step through Monarch na mas maaga kaysa kay Lian Jun, at nakapagsama na ng 203 World Extinguishing Dragon Scales. Naisinama ni Lian Jun ang 200 World Extinguishing Dragon Scales. Ito ay tiyak na dahil dito kaya siya ay nakalusot sa 9th grade half-step through Monarch. Kung ihahambing ang mga ito sa ganitong paraan, ang tsansa ni Chiming na manalo ay talagang mas malaki, ngunit hindi ito magagarantiya na si Chiming ay talagang mananalo. Hindi nagtagal, dumating ang napagkasunduang oras. Patriarch Chi, magsisimula na ba tayo? Sabi ng pinuno ng pamilya. Lian, nang marinig ito, bahagyang tumango ang pinuno ng pamilya Chi, at agad na lumabas si Chiming. Sa kabilang banda, may nag-walkout din sa team ng pamilya Lian, isang kabataang maitim ang balat. Tulad ng para sa pamilya Chi at sa pamilya Lian, parehong umatras sa malayo, na may halos parehong distansya. Kung handa ka na, simulan mo ang iyong sarili. Sabi ng pinuno ng pamilya Lian. Hindi na bata ang lahat. Sa sandaling nag-walk out sila, talagang nakahanda na sila, kaya hindi na kailangan pang sumigaw. Gayunpaman, nang bumagsak ang boses ng pinuno ng pamilya Lian, parehong nagbago sina Chiming at Lian Jun. Ang pamilya Chi at ang pamilyang Lian ay orihinal na hiwalay sa isang Black Dragon clan. Maaari silang ituring na may parehong pinagmulan, ngunit sa paglipas ng panahon, at hinihimok ng iba't ibang interes, ang dalawang pamilya ay nagkaroon ng hidwaan. Sa madaling salita, ang mga tao ng magkabilang pamilya ay mga demon cultivator, at ang kanilang tunay na anyo ay parehong Black Dragons. Umuungol, umuungol. Halos magkasabay na tumunog ang dalawang dagandong ng dragon, na bumabagsak sa pandinig ng lahat. Sa sumunod na sandali, nagsimulang mag-away ang dalawang malalaking figurang ito. Bang! 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 Nagkalat ang isang serye ng mga muffled na tunog. Ang mga labanan sa pagitan ng mga demon cultivator ay halos lahat ng pisikal na paghaharap. Ang Heavenly Demon Heart, na ilang tao sa Immortal Realm ay nagpino, ay talagang karaniwan dito sa Holy Realm, dahil ito ang pinakakaraniwang Heavenly Demon Heart para sa mga Demon Cultivator sa Holy Realm. Gayunpaman, sa simula ng labanan, si Chiming ay direktang nakahanap ng kapintasan sa kalaban at mabangis na hinampas ang kalaban gamit ang kanyang buntot na dragon. Tulad ng inaasahan, medyo magaling si Chiming. Ang lakas ni Lian Jun ay hindi maihahambing sa Chiming, malamig nang umuso ng isang elder ng pamilya Chi. Sa sandaling sinabi ito, tumango ang lahat, at tinansya nila na tiyak na mananalo si Chiming sa labanang ito. Ngunit ang ikinagulat nila ay si Lian Jun ng pamilya Lian ay masyadong malakas ang pagtutol sa mga pambubugbog. Kung ang isang ordinaryong tao ay hinugupit ng ilang beses ni Chiming, malamang matagal na silang natalo. Gayunpaman, itong si Lian Jun ay hindi. Ang mga peklat sa kanyang katawan ay mas kaunti kaysa sa inaasahan ng lahat. Gayunpaman, naroon ang lakas ni Chiming. Kahit anong suportahan ni Lian Jun ang kanyang sarili, hindi siya mananalo. Kabanata 1846 ang Lian Family Genius. Modelo ng AI, Gemini-2 Tuldok 0 Gitling FLASH. Mukhang stable na ang laban na ito. Lahat, bigyang pansin at mag-ingat sa anumang mga pakulo ng pamilya Lian. Ang ulo ng pamilya Chi ay nagmamadaling ipinadala ang kanyang boses sa iba, pagkatapos ay sinabi kay Chiming, Chiming, huwag masyadong itulak. Bumalik ka ng kaunti. Sa orihinal, sina Chiming at Lian Jun ay nag-aaway sa pagitan ng magkabilang panig. Ngunit nang umatras si Lian Jun, ang larangan ng digmaan sa pagitan ng dalawa ay lumalapit sa pamilya Lian, kaya nagbigay ng paalala ang pinuno ng pamilya Chi. Nang marinig ito, agad na nag-react si Chiming, na pagtanto na ang posisyong ito ay lubhang hindi pabor sa kanya. Siya ay medyo nadala sa laban, hinahabol ang kanyang kalamangan sa lahat ng paraan. Ngayon, sa paalala ng kanyang ama, agad siyang huminto at umatras. Gayunpaman, sa sandaling ito,
Atake. Biglang ipinadala ng ulo ng pamilyang Lian ang kanyang boses sa lahat. Sa susunod na sandali, ang lahat ng mga eksperto ng pamilyang Lian ay naging mga itim na dragon at umaksyon patungo kay Chiming. Hanggat papatayin ka namin, tingnan natin kung anong mga kwalifikasyon mayroon ang pamilya Chi upang makipagkompetensya sa aming pamilyang Lian. Isip ng ulo ng pamilya Lian sa sarili. Hindi maganda. Si Chiming at ang mga eksperto ng mga ekspresyon ng pamilya Chi ay nagbago ng gusto nang makita ito. Gaya ng inaasahan, ang pamilya Lian ay bumabalik sa kanilang salita. Sa kabutihang palad, pinaalalahanan siya ng padre de pamilya Chi kanina, kung hindi ay mas lumalim pa si Chiming, kaya mas nahihirapan siyang makatakas. Hindi, kahit ngayon, hindi nakatakas si Chiming sa panganib. Damn it, ngayon mo lang ako pinaglaban, ha? Kunin mo to. Biglang, isang kakaibang boses ang pumasok sa tainga ni Chiming. Ang nagsalita ay ang itim na dragon sa harap niya, si Lian Jun. Bago siya makapag-react, si Lian Jun ay direktang kumislap sa kanyang tagiliran, pagkatapos ay sa pagliko ng kanyang napakalaking katawan, ang kanyang buntot ng dragon ay mabilis na tumama kay Chiming ng direkta sa likod ng dragon. Sa isang iglap, pinalipad si Chiming patungo sa mga eksperto ng pamilya Lian. Itong si Lian Jun ay talagang nagpapanggap na mahina. Ang kanyang lakas ay malamang na higit pa kaysa kay Chiming. Hindi maintindihan ni Chiming kung paanong si Lian Jun, nakakapasok lang sa 9th grade half-step True Lord Realm, ay maaaring magpakita ng lakas na mas malakas kaysa sa kanya. Gayunpaman, malalaman niya sa lalong madaling panahon. Basura, sa tingin mo ba nakipag-fuse lang ako sa World Extinguishing Dragon Scale? Sumanib din ako sa isang piraso ng World Extinguishing Dragon Bone. Nagpatuloy si Lian Jun. World Extinguishing Dragon Bone. Si Lian Jun ay talagang sumanib sa isang World Extinguishing Dragon Bone. Kung ang sugo ng Blood Flame Hall ay bababa, si Chiming ay tiyak na masusupol ni Lian Jun. Pagkatapos ng lahat, isa lamang sa 100 tao ang maaaring sumanib sa isang buto ng dragon. Dati, nakakita rin si Yezuan ng isang itim na dragon na sumanib sa isang World Extinguishing Dragon Bone, ngunit iyon ay isa lamang celestial beast na malamang na nakatagpo ng swerte. Ngayon, para sa isang taong nakipag-fused sa isang World Extinguishing Dragon Bone para talagang maging isang demon cultivator, iyon ay talagang kamangha-mangha. Patayin. Kahit anong mangyari, patayin si Lian Jun. Agad na namula ang mga mata ng pinuno ng pamilya Chi. Pakiramdam niya ay malubha ang pagkakataon ni Chiming sa pagkakataong ito. Kung ganoon, lalabanan ng pamilya Chi ang pamilya Lian hanggang kamatayan. Sa isang iglap, lahat ng mga eksperto ng pamilya Chi ay nagbago rin sa kanilang tunay na anyo, maging ang 6th grade half-step True Lord Chi Hao ay walang exception. Nagsimula ang isang nakakagulat na labanan. Kasabay nito, si Yezuan, na nakatingin sa mga eksperto sa harap niya, ay nagpaplano sa kanyang puso. Talagang sumanib siya sa isang piraso ng World Extinguishing Dragon Bone, kaya malamang na maihahambing ang kanyang lakas sa isang True Lord. Sa lakas ng Skybreak ang Divine Ape, malamang na mahirap siyang patayin. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Ang Skybreak ang Divine Ape ay isa lamang 7th grade true person ngayon. Kahit na may profound Divine Battle Armor, mahirap patayin si Lian Jun. Tutal, si Lian Jun ay lubusang protektado ng pamilya Lian. Sa sandaling ito, iniisip ni Yezuan, gaano kaganda kung ang treasure system ng Mighty Heaven ay ma-upgrade sa level 2 ngayon. Kung gayon ang Profound Divine Battle Armor ay magiging level 2 din, at hindi siya matatakot na pumatay ng isang Lian Jun. Kalimutan mo na, patayin mo. Basta patayin natin ang lahat ng eksperto ng pamilya Lian, tiyak na mapapahamak si Lian Jun. Sa pag-iisip nito, direktang ipinatawag ni Yezuan ang Old Tree at ang iba pa. Nag-transform pa ang Mighty Heaven sa Myriad Beasts diagram para sugpuin ang lahat ng itim na dragon. Pipigilan ng Myriad Beasts diagram ang anumang hayop, syempre, hindi maaapektuhan ang mga alagang hayop. Ni Yezuan, sa ganitong paraan, ang Old Tree at ang iba pa ay maaaring gumanap ng mas malaking papel. Flame Nether Soul Shackling Chain. Flame Nether Soul Suppressing Tablet. Nether Soul Shattering Strike. Nakakagulat ang 72 tauhan ng langit. World Extinguishing Dragon Roar. Flame Kill Black Dragon Wave.
Ang Old Tree, ang Skybreaking Divine Ape, at ang World Extinguishing Ghost Dragon ay lahat ay nagpahayag ng kanilang mga trump card. Para kay Luo Luo, hindi siya pinakawalan ni Yezuan, dahil hindi magagamit ang kanyang time reversal skill bago mamatay ang bloodline holder. Kung may nangyaring mali, ito ay isang trahedya. Sa kanyang sarili, hindi rin siya sumanib sa World Extinguishing Ghost Dragon, kung tutuusin. Gusto niyang makahanap ng pagkakataon para biglang hampasin at patayin si Lian Jun. Ang Myriad Beasts Diagram, kasama ang Beast Taming Divine Envoy Bloodline at ang Beast Taming Divine Envoy title, ay nagbigay sa Old Tree at sa iba pa ng napakalakas na kakayahang lumaban ng higit sa kanilang antas. Kung hindi sila magbabago, ang mga taong ito ay hindi maaapektuhan, ngunit sa sandaling sila ay magbago. Ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay agad na bababa ng 50%, at kung sila ay masugitan ng Old Tree at ng iba pa, ang pinsala ay tataas din. Gayunpaman, ang mga Demon Cultivator na ito ay ganap na walang kamalayan. Tama, sa sandaling ito, biglang naisip ito ni Yezuan. Maari niyang gamitin ang Myriad Beasts Diagram para paikutan ng tubig. Kaagad, ipinadala niya ang kanyang boses kay Chi Hao, sabihin sa mga tao ng pamilya Chi na bumalik sa anyo ng tao. Bakit? Gulat na sabi ni Chi Hao. Mayroon akong isang kayamanan na kayang sugpuin ang hindi bababa sa 50% ng lakas ng iyong tunay na anyo. Hindi ka maaapektuhan pagkatapos mong bumalik sa iyong anyo bilang tao. Hanggat kumilos kayo ng magkasama, maaari mong agad na mapuksa ang karamihan sa mga eksperto ng pamilya Lian. Sabi ni Yezuan, ano, nabawasan ang lakas namin dahil sa kayamanan mo. Nagulat si Chi Hao matapos itong marinig. Walang nakakaalam ng dahilan kung bakit nabawasan ang kanilang lakas, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay kagagawan ni Yezuan. Kung totoo ang sinabi ni Yezuan, tiyak na mananalo sila sa laban na ito. Saglit na nag-isip si Chi Hao, pagkatapos ng lahat, kung mali ang sinabi ni Yezuan, kung gayon ang kanilang lakas ay bababa ng malaki, dahil ang kanilang tunay na anyo ay mas malakas. Gayunpaman, sa wakas ay nagpasya si Chi Hao na magtiwala kay Yezuan minsan, at pagkatapos ay ipinadala ang kanyang boses sa mga pangunahing eksperto ng pamilya Chi. Ang mga eksperto ng pamilya Chi ay nag-alinlangan ng marinig ito. Kung ito ay hindi totoo, ang kanilang pamilya Chi ay tiyak na mawawala ng lakas ng tao, ngunit kung ito ay totoo, ang pamilyang Lian ay mapapahamak sa pagkakataong ito. Punong pamilya, ano ang dapat nating gawin? May nagtanong sa pamamagitan ng voice transmission. Narinig ito ng ulo ng pamilya Chi at hindi maiwasang tumingin kay Chi Ming, na napapaligiran ng mga eksperto ng pamilya Lian. Sa normal na mga pangyayari, hindi nila mailigtas si Chi Ming, ngunit kung ito ay talagang gaya ng sinabi ni Chi Hao, kung gayon ang lakas ni Chi Ming ay tataas ng husto. Sa oras na iyon, si Chi Ming ay hindi lamang hindi mamamatay, ngunit maaari pang sugpuin ang mga bayani ng mag-isa, na nag-iisang hinahamon ang pamilya Lian. Ang kayamanan na ito ay talagang nakakabawas sa ating lakas ng 50%, maging ang pamilya Lian ay pareho. Nag-isip sandali ang ulo ng pamilya Chi, at agad na nagdesisyon. Lahat mag-transform. Ang voice transmission na ito ay pumasok sa tainga ng lahat ng miyembro ng pamilya Chi. Kaagad, ang mga figure ng lahat ng miyembro ng pamilya Chi ay mabilis na lumiit, maging si Chi Ming, na nakulong sa pagkubkob, ay ganoon din. Nang mag-transform sila sa anyo ng tao, naramdaman nilang bumawi ang kanilang lakas. Kabanata 1847, Pagbabaliktad ng sitwasyon. Bagamat ang anyo ng tao ay mas mahina kaysa sa orihinal na katawan, pagkatapos na maging tao, ang pinigilan na 50% ng lakas ay bumabalik, na ginagawa itong ilang beses na mas malakas sa pangkalahatan kaysa sa orihinal na katawan. Talaga, pumatay. Lahat ng miyembro ng pamilya Chi ay nanlaki ang kanilang mga mata at naging mga daloy ng liwanag, direktang bumulusok sa kampo ng pamilya Lian. Kahit na ang mga anyo ng tao ng pamilyang Chi ay mas malakas kaysa sa mga miyembro ng pamilyang Lian na ang lakas ay nabawasan ng 50%. Sa isang iglap, isang malaking bilang ng mga miyembro ng pamilyang Lian ang nahulog, isang buong kalahati. Anong nangyayari? Nagulat ang padre de pamilya Lian. Bakit ang pamilya Chi, na ang lakas ay orihinal na katulad ng sa kanila, ay nadagdagan ng lakas pagkatapos mag-transform sa anyo ng tao?
Bukod dito, bakit ang kanilang lakas ay bumaba ng 50% sa simula? Hindi kaya naglalaro ang pamilya Chi? Gayunpaman, huli na para mag-react ngayon. Nililigawan si kamatayan. Nag-transform din si Chi Ming sa anyo ng tao at direktang umaksyon sa ulo ng pamilyang Lian, na nasa first grade True Lord level. Bang! Sa isang suntok lang ay napalipad na ang ulo ng pamilya Lian, na tumalsik ng isang subaw ng dugo na parang umuulan. Habang pinapanood ang mahusay na santukan na ito, tahimik na nagsimulang kumilos si Ye Zuan. Pagsamahin. Agad, pinagsama ni Ye Zuan ang world-destroying Ghost Dragon, ang kanyang lakas ay tumataas. Slaughter Imprint Burst. Kanina, nagsanib puwersa ang 3-old, ang world-destroying Ghost Dragon, at ang Skybreaking Divine Ape para patayin ang isa o dalawang eksperto sa pamilyang Lian, kaya umabot sa 6 ang Slaughter Imprint ni Ye Zuan. Ngayon, lahat ng 6 ay sumabog. Mahigit 7 beses ang lakas na ginawang napakalakas ng aura ni Ye Zuan. Pagkatapos magsama-sama, bagamat si Ye Zuan ay nagbagong anyo sa world-destroying Ghost Dragon, magagamit pa rin niya ang dati niyang kakayahan. Nanlilisik ang kanyang pares ng Dark Dragon Eyes, damapo kay Lian Jun, at pagkatapos ay tahimik na nawala ang figure ng world-destroying Ghost Dragon. Mata ng Assassination. Sa susunod na sandali, ang world-destroying Ghost Dragon ay dumating na sa likod ni Lian Jun. Flame Kill, Black Dragon Wave. Boom! Ibinuko ng world-destroying Ghost Dragon ang bibig nito at direktang bumubula ng isang subaw ng nakakapasong hininga ng dragon. Kanina, minarkahan na ni Ye Zuan si Lian Jun ng Death Hunt Order, kaya kahit na mag-transform si Lian Jun sa kanyang orihinal na katawan, mahahanap pa rin siya ni Ye Zuan. Bagamat pinagsama ni Lian Jun ang isang piraso ng world-destroying Dragon Bone at ang kanyang kaharian ay umabot sa 9th grade half-step True Lord, ang kanyang kasalukuyang lakas ay direktang nabawasan ng 50%. Kung ikukumpara si Lian Jun kay Li Jun, wala talaga siya. Direktang pinasabog ni Ye Zuan ang kalahati ng kanyang katawan sa isang slug sa isang galaw lang, Flamekill Black Dragon Wave. Ding, natapos na ng host ang ikalawang yugto ng Chain Random Mission. Tumunog ang system prompt, at natapos ni Ye Zuan ang misyon. Kung gayon ang labanang ito ay malapit nang matapos. Dati, nakalimutan ni Ye Zuan na nasa kanya ang Super Treasure, ang Myriad Beasts Diagram. Kung hindi, ang ilan sa kanila ay maaaring pumili ng buong pamilya Lian. Siyempre, ito ay sa kondisyon na ang mga eksperto ng pamilya Lian ay nagbago sa kanilang orihinal na katawan. Hahaha, Lian family, ngayon ang araw ng iyong pagkasira. Tumawa ng malakas ang ulo ng pamilya Chi. Nakasubsob na sa ilalim ang mga mukha ng mga miyembro ng pamilya Lian, tila sa pagkakataong ito ay nahihirapan na sila. Bagamat ilang miyembro ng pamilyang Lian ang bumalik sa anyo ng tao, huli na ang lahat. Ang mga bangkay ng itim na dragon ay patuloy na bumabagsak mula sa langit, at iilan na lamang ang natitira sa mga eksperto ng pamilyang Lian. Damn it, paano mo nagawa to? Ang ulo ng pamilya Lian ay umungal ng malakas. Mamatay. Gayunpaman, ang ulo ng pamilya Chi ay walang intensyon na magsalita ng walang kaparirikan at direktang umatake. Sa ilalim ng pagkubkob ng isang grupo ng mga tao, ang ulo ng pamilyang Lian ay direktang pinatay at naging bangkay. Sa labanang ito, ang pamilya Chi ay nanalo ng kumpletong tagumpay, at tila walang namatay, lahat ay salamat kay Ye Zuan. Hahaha, ang koponan ng pamilya Lian ay ganap na nawasak, kahanga-hanga. Kahit si Lian Jun, na nag-fuse ng isang piraso ng world-destroying Dragon Bone, ay nahulog na, itong pamilyang Lian ay hindi nabanta sa atin. Family Head, bakit hindi natin samantalahin ang tagumpay at ituloy, at direktang patayin ang daan patungo sa mansyon ng pamilya Lian? Hindi maitago ng mga eksperto sa pamilya Chi ang kanilang kagalakan. Gayunpaman, ang ulo ng pamilya Chi ay hindi nalulula sa kagalakan, lumingon siya at tumingin kay Ye Zuan, at sinabing, Kuya, iyon ba ang iyong kayamanan ngayon lang? Tama, ito ang aking natal treasure. Tumango si Ye Zuan at tinawag ang Myriad Beasts Diagram. Natal treasure, ibig sabihin, si Ye Zuan lang ang maaaring gumamit nito, kahit na makuha ito ng iba, hindi nila ito magagamit. Okay. Salamat sa nakababatang kapatid sa pagkakataong ito. Kung hindi, kahit na manalo ang pamilya natin ng Chi, tiyak na matatalo tayo.
Nagpasalamat sa kanya ang pinuno ng pamilya Chi at sinabing, "Little brother, maaari tayong dumiretso sa mansyon ng pamilya Lian sa susunod? Maaari mo ba kaming tulungan minsan pa? Huwag kang mag-alala, tiyak na mag-aalok kami sa iyo ng isang kastiya siyang pabuya sa oras na iyon." Reward, magkano? Tumaas ang kilay ni Yezuan, nakalimutan na niya ang tungkol dito. Sa orihinal ay dumaan lang siya, hindi lang niya nailigtas si Chi Hao. Ngunit ngayon ay napakaraming tao na ang nailigtas niya, tinulungan ang pamilya Chi na ibagsak ang pamilya Lian, hindi siya santo, paanong hindi niya gusto ang gantimpala? Ang pamilyang Lian ay mayroon pa ring first grade true lord na nakatalaga doon, ngunit hanggat may tulong ng kayamanan ng nakababatang kapatid, kahit na ang second grade true lord ay kailangang mahulog. Pagkatapos makumplito ang bagay, handa akong mag-alok ng 2,000 world-destroying dragon scales bilang gantimpala. Sabi ng padre de pamilya Chi, 2,000 kaliskis ng dragon na pangwasak sa mundo. Hindi mapigilan ni Yezuan na mapangiti nang marinig niya ito. Sa una, ito ay 1 piraso, pagkatapos ito ay 5 piraso, at pagkatapos ay ito ang ikatlong yugto ng world-destroying dragon scale fusion, na nangangailangan ng 20 world-destroying dragon scales na tumaas ng 1%. At ang 2,000 world-destroying dragon scales na ito ay sapat na para sa world-destroying ghost dragon upang makumplito ang ikatlong yugto na ito, na isang ganap na pagdedouble ng lakas ng labanan. Galing, okay, deal. Agad na sumang-ayon si Yezuan, ang deal na ito ay talagang masyadong kumikita. Bagamat hindi maliit ang pamilya Chi, ang world-destroying dragon scales na kailangan ng napakaraming tao sa clan ay talagang napakalaki. Gayunpaman, kung ang pamilyang Lian ay dadagdag, ito ay sapat na upang mangolekta ng 2,000 world-destroying dragon scales. Ang pinahahalagahan ng pamilya Chi ay ang tunay na mapagkukunan ng paglilinang ng pamilya Lian. Kahit na ang world-destroying dragon scales ay mahalaga, ang mga ordinaryong tao ay hindi maaaring gumamit ng napakarami, ang kaharian ay mas mahalaga. Si Yezuan ay hindi nagkulang sa cultivation resources, wala siyang world-destroying dragon scales. At ang pamilya Chi ay eksaktong kabaligtaran. Nag-compliment ang dalawa at maaaring ituring na win-win situation. Matapos linisin ang larangan ng digmaan, ang pangkat ng pamilyang Chi ay muling umalis. Tinansya ni Yezuan na makakarating sila sa pamilya Lian sa loob ng 3 araw. Sa paglalakbay patungo sa pamilyang Lian, muling bumagsak ang kaharian ni Yezuan, naabot ang 4th grade true person, at 3 at ang iba pa ay 8th grade true persons, ang kanilang lakas ay napabuti muli. Sa oras na ito, nakarating na ang pangkat ng pamilya Chi sa mansyon ng pamilya Lian. Matapos maramdaman ng napakaraming makapangyarihang aura, ang mga eksperto sa mansyon ng pamilya Lian ay hindi kalmado. Lahat ay nagmamadali sa mataas na kalangitan, lahat sila ay mga high-level na half-step true lords. Dati, kalahati lang ng combat power ng pamilya Lian ang kinuha ng ulo ng pamilya Lian, ang dahilan kung bakit nila iniwan ang kalahati ay sa totoo lang ay natatakot silang lumihis ang pamilya Chi at atakihin ang pamilya. Ganon din talaga ang pamilya Chi, kalahati lang ng mga taong inilabas nila, natatakot din silang gawin din ng pamilya Lian. Kabanata 1848 Dugo Flame Hall Envoy. Mga taong mula sa pamilya Chi. Biglang tumunog ang isang matandang boses. Kaagad pagkatapos, lumabas ang isang matandang lalaki mula sa mga eksperto ng pamilya Lian. Ang taong ito ay isang first grade true lord, ang dating pinuno ng pamilyang Lian. Pamilya Lian, ngayon ang araw na malipol ang iyong angkan. Malamig ng uso ang sabi ng pinuno ng pamilya Chi. Hindi ko inaasahan na napakaduwag mo, direktang umaatake sa pamilya ko Lian. Nakakahiya talaga, ang matandang pinuno ng pamilyang Lian, sa pag-aakalang hindi nakadalo sa appointment ang pamilyang Chi, ay hindi napigil ang tuya. Hey! Ang ulo ng pamilya Chi ay ngumisi, pagkatapos ay itinapon ang mga bangkay mula sa kanyang singsing na tiyankon. Ang mga bangkay na ito ay tiyak na mga eksperto ng pamilya Lian, kabilang ang pinuno ng pamilya Lian at Lian Jun, ang numero 1 henyo ng pamilya Lian. Matapos silang makita ng malinaw ng pamilya Lian, lahat sila ay napatulala. Paano ito posible? Nagulat ang matandang pinuno ng pamilya Lian. Ang mga ekspertong kinuha ng kanyang anak sa pagkakataong ito ay kalahati na ng lakas ng pamilya Lian.
Paano sila patay na? Maaaring ang mga eksperto ng pamilya Chi ay lumabas ng buong puwersa. Hindi rin tama iyon. Ang kanyang anak ay isa ng first grade True Lord. Hindi man siya manalo, dapat ay nakatakas siya pabalik sa pamilya Lian, di ba? Bakit ngayon, wala man lang mensaheng na ibabalik, pinatay na siya? Sa pag-iisip nito, alam ng matandang pinuno ng pamilyang Lian na ang pamilya Chi ay gumawa ng isang ambush at tiyak na nakahanap ng isang malakas na katulong. Anak ko, ang matandang pinuno ng pamilyang Lian ay labis na nadurog sa puso, nanginginig sa galit. Tama na ang kalokohan, sinabi ko na ngayon ang araw na mawawasak ang pamilya ni Lian. Atake, nang walang isa pang salita, ang pinuno ng pamilya Chi ay direktang nagbago sa isang itim na higanteng dragon, at ang grupo ng mga dalubhasa mula sa pamilyang Chi ay ganoon din ang ginawa. Nang makita ito, sunod-sunod din ang pagbabago ng mga eksperto ng pamilya Lian. Tinansya nila na sa pagkakataong ito ay wala ng paraan para maayos ang mga bagay ng mapayapa. Pagkatapos ng lahat, ang pinuno ng pamilyang Lian ay patay na, at ang paghihiganti na ito ay dapat gawin. Si Yezuan, na isa lamang 4th grade half-step true man, ay nakatayo sa malayo na nanunood. Para naman kay Wizentian, nagbago na siya bilang isang ordinaryong mahiwagang kayamanan, na nakasabit sa katawan ni Chi Hao. Hanggat ang oras ay tama, si Wizentian ay agad na magbabago sa Myriad Beasts diagram, na pinipigilan ang lahat. Siyempre, bago iyon, ang pamilya Chi ay kailangang magpakita ng isang palabas, na kung saan ay upang makahanap ng angkop na pagkakataon upang mabilis na maalis ang mga eksperto ng pamilyang Lian. Rumble, sa itaas ng pamilya Lian, isang grupo ng mga itim na dragon ang nakikipaglaban, na may kaawa-awang mga hiyawan na patuloy na umaalingaw-ngaw. Si Yezuan, sa malayo, ay naghihintay ng utos mula sa pinuno ng pamilyang Chi. Sa oras na ito, Kuya, atake, sa wakas ay narinig sa isipan ni Yezuan ang boses ng pinuno ng pamilyang Chi. Kaagad, naglabas siya ng utos kay Wizentian mula sa malayo. Sa susunod na sandali, direktang nagbago si Wizentian sa Myriad Beasts diagram. Gayunpaman, ang pamilya Chi ay dumating na handa sa oras na ito. Nang isalin ng pinuno ng pamilyang Chi ang kanyang boses kay Yezuan, marami sa kanila ang nagbago na sa anyo ng tao. Sa sandaling lumitaw ang Myriad Beasts diagram, ang mga eksperto ng pamilyang Lian ay agad na napigilan, ang kanilang lakas ay direktang nabawasan ng 50%. Sa kabilang panig, ang mga eksperto ng pamilyang Chi ay nagbagong anyo sa anyo ng tao, ang kanilang lakas ay higit pa sa mga eksperto ng pamilyang Lian. Patayin! Ang mga eksperto ng pamilya Chi ay sumalakay ng buong lakas, na agad na pinatay ang higit sa kalahati ng mga eksperto ng pamilyang Lian. Ngayon, kung ito ay individual na lakas ng labanan o bilang, ang pamilya Chi ay may kalamangan. Kung gayon ang labanang ito ay walang anumang pananabik. Di nagtagal, ang pamilyang Lian ay sinakop ng mga puwersa ng pamilya Chi, at pagkatapos ay nagsimula silang magnakawan ng ligaw. Ang lahat ng high-level na half-step True Lord sa pamilyang Lian ay napatay sa labanan, kaya ang mga mid at low-level na half-step True Lords ay hindi na makakagawa ng anumang wave. Pagkatapos, mabilis na nakolekta ng pinuno ng pamilya Chi ang World Extinguishing Dragon Scales, na nakakagulat na nagtipon ng 2,000 sa kanila. Ang 2,000 World Extinguishing Dragon Scales na ito ay orihinal na inilaan ng pinuno ng pamilyang Lian upang linangin ang mga bagong henyo, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang pamilya ay nawasak, kaya itong World Extinguishing Dragon Scales ay nahulog sa mga kamay ng pinuno ng pamilya Chi. Dati, ang pinuno ng pamilyang Chi ay nangako na hanggat tumulong si Yezuan na sirain ang pamilyang Lian, bibigyan niya si Yezuan ng 2,000 World Extinguishing Dragon Scales. Little brother, this time salamat na lang sa iyo. Kunin mo itong 2,000 World Extinguishing Dragon Scales. Ang pinuno ng pamilya Chi ay bukas palad na ibinigay ang mga bagay kay Yezuan, na sinuri ang mga ito at kinumpirma na mayroong eksaktong 2,000. Kaagad, itinapon niya ang World Extinguishing Dragon Scales na ito sa planting space para sa World Extinguishing Ghost Dragon. Sapat na ang 2,000 World Extinguishing Dragon Scales para tumaas ng 100% ang lakas ng labanan ng World Extinguishing Ghost Dragon. Ang unang yugto ay 1, ang pangalawang yugto ay 5, ang ikatlong yugto ay 20,
kaya ilang world extinguishing dragon scales ang kakailanganin para sa bawat 1% na pagtaas sa ika-4 na yugto. Salamat, Senyor. Ngumisi si Yezuan at mabilis na nagpahayag ng pasasalamat. Susunod, inutusan ng pinuno ng pamilya Chi ang ilang tao na manatili sa pamilya Lian, at pagkatapos ay pinamunuan niya ang koponan pabalik sa pamilya Chi. Ngayong nawasak na ang pamilya Lian at bumagsak na rin si Lian Jun, ang numero 1 henyo ng pamilya Lian, kaya hindi na nagbanta ang pamilya Lian. Sa loob ng ilang araw, bababa na ang sugo ng Blood Flame Hall, at pagkatapos ay walang makikipagkompetensya kay Chiming para sa kwalifikasyon na makapasok sa Blood Flame Hall. Gayunpaman, kasama si Yezuan, ang koponan ng pamilya Chi ay direktang bumalik sa pamilyang Chi sa pamamagitan ng Void Gate. Mabutit nakabalik ka na. Nagpadala ng mensahe ang sugo ng Blood Flame Hall na nagsasabing darating siya sa ating pamilya Chi sa loob ng 3 araw. Sabi ng isang matandang lalaki sa pinuno ng pamilya Chi. Pare, hindi ba dapat dumating ang sugo ng Blood Flame Hall sa 1 buwan? Gulat na sabi ng pinuno ng pamilya Chi. Iyon ang plano, ngunit ngayong nawasak na ang pamilya Lian, hindi na mahalaga. Mabuti na hayaang makapasok si Chiming sa Blood Flame Hall sa lalong madaling panahon. Ang matandang lalaki ay nagpahayag ng isang masayang ngiti at sinabi, siguro itong kapatid na si Yezuan, salamat sa pagkakataong ito. Masyadong mabait si Senyor. Nakangiting sabi ni Yezuan. Susunod, nanatili pa rin si Yezuan sa pamilya Chi, dahil hindi pa lumilitaw ang 3 yugto ng Chain Random Mission. Bago dumating ang sugo ng Blood Flame Hall, muling bumagsak ang kaharian ni Yezuan. Naabot ang 5th grade Truman, habang si Trilao at ang iba pa ay 9th grade Truman. Para kay Luo Luo, naabot na niya ang half-step True Lord. Ngayon, sa kanilang lakas, kahit na hindi ginagamit ang Myriad Beasts diagram, maaari nilang sirain ang pamilya Chi o ang pamilyang Lian. Makalipas ang 3 araw, isang malakas na aura ang bumaba sa pamilya Chi. Matapos maramdaman ang malakas na aura na ito, sunod-sunod na lumabas ang mga eksperto ng pamilya Chi. Ang matandang pinuno ng pamilyang Chi, ang pinuno ng pamilyang Chi, sina Chiming, Chi Hao, at Yezuan ay lumitaw lahat. Pagbati, sugo, agad na naunawaan ng mga eksperto ng pamilya Chi na ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa harapan nila ay ang sugo mula sa Blood Flame Hall, na dumating upang dalhin ang mga henyo na may kakayahan pabalik sa Blood Flame Hall. Manam, bahagyang tumango ang nasa katanghaliang gulang at sinabing, ngayong alam mo na ang aking pagkatao, hindi na kailangan pang sabihin pa. Sa pagpunta ko rito, narinig ko na ang tungkol sa usapin ng pamilyang Lian. Kung gayon, dapat nawala ang kanilang mga kwalifikasyon. Lagok. Pagkarinig nito, ang mga eksperto ng pamilya Chi ay sunod-sunod na nagpawis ng malamig. Matapos mamatay ang mga eksperto ng pamilya Lian, na-control na nila ang pamilya Lian. Ang balita na si Lian Jun ng pamilyang Lian ay sumanib sa isang world-extinguishing dragon bone ay hindi pa kumalat, kaya't hindi sila nag-alala na magagalit ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa oras na ito, ngunit nagbubuntong hininga. Buti na lang na-block ang balita. Kung alam ng nasa katanghaliang gulang na ang pamilyang Lian ay may henyo na sumanib sa dragon bone at pinatay ng mga ito, tiyak na magagalit ito. Kabanata 1849 na Black Dragon Tide. Modelo ng AI, Gemini-2 tuldok 0 gitling FLASH. Bago pa makapagsalita ang iba, nagpatuloy ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sa mundong ito, napakaraming mga henyo, ngunit ang mga maaaring lumaki lamang ang mga tunay na henyo. Ang nahulog na si Lian Jun na iyon ay namatay ng maaga, na nagpapahiwatig na wala siyang swerte. Okay, sino sa iyong pamilya si Chiming? Nang marinig ito, agad na humakbang si Chiming at sinabing, binabati ni Chiming si Senior. Maingat na naramdaman siya ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, hindi masama, isinama mo nga ang 200 World Extinguishing Dragon Scales. Kwalipikado kang sumali sa Blood Flame Army ng Blood Flame Hall ko. Ihanda mo ang iyong sarili at umalis kasama ako. Oo, Senyor. Magalang na sagot ni Chiming. Pagkatapos, tumingin ang nasa katanghaliang lalaki sa paligid. Tinitingnan kung may iba pang magagandang talento ang pamilya Chi. Sa wakas, natuon niya bigla ang kanyang atensyon sa isang tao. Hindi ito masasabing isang tao, ngunit isang celestial beast.
Napakalakas na aura ng world extinguishing. Isang antas ng true person na nasa ika-9 na baitang, ngunit isinama nito ang hindi bababa sa 200 world extinguishing dragon scales. Gulat na gulat ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang aura na ito mula sa world extinguishing ghost dragon. Si Qiming, isang 9th grade half-step true lord, ay nagsama ng 200 world extinguishing dragon scales. Gayunpaman, ang world extinguishing ghost dragon ay isa lamang ika-9 na baitang true person, ngunit ang aura nito ay hindi kukulangan kay Qiming. Ito ay simpleng hindi pangkaraniwang talento. Ang pinakamalakas sa pamilyang Qi ay 2 first-grade True Lords, ngunit ang envoy na ito mula sa Blood Flame Hall ay isang 3rd-grade True Lord. Kitang-kita niya ang aura ng World Extinguishing Ghost Dragon. Gayunpaman, ang hindi niya alam ay ang bilang ng World Extinguishing Dragon Scales na isinama ng World Extinguishing Ghost Dragon ay higit na lumampas sa 200. Ang World Extinguishing Dragon Scales na isinama sa mga nakaraang araw lamang ay lumampas sa 2,000. Kung tumpak na kalkulahin, ang World Extinguishing Ghost Dragon ay nagsama ng higit sa 2,500 World Extinguishing Dragon Scales, at marami ring World Extinguishing Dragon Bones. Gayunpaman, hindi ito lubos na maramdaman ng nasa katanghaliang gulang na lalaking ito. Kanino ang celestial beast na ito? Agad na tanong ng medyo may edad na. Nakakunot ang noo ni Yezuan habang nakatingin sa kanya at sinabing, sa pagsagot kay Senior, ito ay isang alagang hayop na pinaamo ko. Isa akong beast tamer, ganun ba? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nabigla dahil naramdaman niyang si Yezuan ay isa lamang ika-5 baitang true person. Tunay na mababa ang kaharian na ito. Gayunpaman, ang isang true person sa ika-5 baitang na nasupil ang isang ika-9 na baitang true person level world extinguishing ghost dragon ay nagpakita ng ilang kakayahan. Tinatanong kita, ilang world extinguishing dragon scales ang naisama nito? Tanong ng medyo may edad na. Ito, nanginginig ang puso ni Yezuan, at sumagot siya, 250. Ano? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mga nakapaligid na miyembro ng pamilyang Qi ay nagulat, ang pinaka-nagulat sa kanila ay si Qi Hao. Naalala niya na noong sinabi sa kanya ni Yezuan noong panahong iyon, sinabi niya na ang World Extinguishing Ghost Dragon ay isinama lamang ng 150 World Extinguishing Dragon Scales. Pero ngayon, paanong biglang may 100 pa? Not bad, not bad. Sa 9th grade true person level, mayroon na itong ganoong kakayahan. Kung ito ay inilagay sa aking Blood Flame Hall, sapat na ito upang agad na mapatay ang sinumang henyo. Sayang lang at tila hindi pa ito nakakapagtanim ng anyo ng tao. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumango bilang kasiyahan. Kahit na ang World Extinguishing Ghost Dragon ay kasalukuyang may anyo ng tao, mayroon pa ring mahalagang pagkakaiba sa pagitan nito at ni Yezuan at ng iba pa. Kapag ang World Extinguishing Ghost Dragon ay tunay na nagal-inang ng isang anyo ng tao, ito ay magiging isang demon cultivator tulad ng Trilao. Medyo walang magawa si Yezuan. Nandito lang ang World Extinguishing Ghost Dragon para gumawa ng cameo appearance, kaya paano ito napansin? Binata, sa palagay ko ay dahil sa iyo kaya nitong isama ang napakaraming World Extinguishing Dragon Scales, tama ba? Itinuon muli ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang atensyon kay Yezuan. Ang Beast Tamers ay karaniwang may ilang mga espesyal na pamamaraan upang mapahusay ang lakas ng mga celestial beast o iba pang mga bagay. Oo, direktang tumango si Yezuan. Mas mabuti pa iyon. Sumunod ka sa akin pabalik sa Blood Flame Hall mamaya, sabi ng nasa katanghaliang gulang na may ningning sa mga mata. Kung ikukumpara si Qiming at ang World Extinguishing Ghost Dragon, ang una ay agad na madudurog sa mga latak. Anong henyo? Sa harap ng World Extinguishing Ghost Dragon, lahat sila ay basura. Ito, nag-alinlangan si Yezuan. Ano? Ayaw mo ba? Kumunat ang noo ng medyo may edad na lalaki. Ang Blood Flame Hall ang pinuno ng rehiyong ito, at hindi mabilang na mga tao ang gustong sumali sa Blood Flame Hall ngunit walang paraan. Gayunpaman, talagang nag-aalangan si Yezuan. Senior, kasalukuyan akong may mga bagay na dapat asikasuhin. Sa totoo lang, malaki ang paghihiganti ko, sabi ni Yezuan. Anong paghihiganti? Sabihin mo sa akin, at tutulungan kitang maghiganti.
Sabi ng medyo may edad na. Hindi ko guguluhin si Senior dito. Kapag naghiganti ako, pupunta talaga ako sa Blood Flame Hall. Sagot ni Yezuan. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay huminto at nagtanong, gaano katagal ito? Higit sa 1 taon. Sige, hihintayin kita ng 1 taon. Agad namang tumanggo ang medyo may edad na lalaki. Ang 1 taon ay wala sa kanya, kaya natural siyang makapaghintay. Gayunpaman, sa kasalukuyang sitwasyon, kahit na ang mga lungsod ay nasa panganib na masira ng kayeg ng Black Dragon. Sa makatuwid, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay direktang naglabas ng 1 piraso ng pulang baluti mula sa kanyang tiyan kunring at inihagis ito kay Yezuan, at sinabing, ito ang Blood Flame Armor na pinino ng aking Blood Flame Hall. Pagkatapos mong isuot ito, walang sinumang mababa sa antas ng True Lord ang makakasakit sa iyo. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Yezuan, at agad niyang isinuot ang Blood Flame Armor. Ang Blood Flame Armor na ito ay ganap na pula. Matapos itong maisuot, isang Blood Flame Barrier ang bubuo sa paligid nito, at maaari itong i-deploy at bawiin ng malaya. Noong una, nag-aalala si Yezuan na hindi gagana ang time reversal at hindi matitiyak ang kanyang kaligtasan. Ngayong mayroon na siyang Blood Flame Armor na ito, tinansya niya na walang anumang malalaking problema. Gayunpaman, talagang umaasa siya na ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay bibigyan siya ng ilang World Extinguishing Dragon Scales. Siya ay, kung tutuusin, isang sugo ng isang malaking puwersa, kaya dapat ay kumuha siya ng 1 o 2,000 World Extinguishing Dragon Scales, di ba? Matapos makapasa sa ikatlong yugto ng World Extinguishing Dragon Scales, ang ika-4 na yugto ay nangangailangan ng 50 World Extinguishing Dragon Scales. Ang 50 World Extinguishing Dragon Scales ay sapat lamang upang mapataas ng 1% ang lakas ng labanan. Sa makatuwid, ang yugtong ito ay nangangailangan ng 5,000 World Extinguishing Dragon Scales, na hindi maliit na bilang. Nakakalungkot lang na ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay tila walang intensyon na bigyan ng Yezuan World Extinguishing Dragon Scales. Pakiramdam niya ay hindi dapat magkukulang si Yezuan ng World Extinguishing Dragon Scales, dahil ang World Extinguishing Ghost Dragon ay nagsama lamang ng 200, hindi ba? Hindi nagtagal, inimpake ni Chiming ang kanyang bagahe at umalis kasama ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Siyempre, bago umalis ang nasa katanghaliang gulang na ito, minarkahan na ni Yezuan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ng Death Pursuit Order. Kasabay nito, isang system notification ang tumunog sa isipan ni Yezuan. Ding, na-trigger ng host ang ikatlong pakikipagsapalaran sa Chain of Random Quests, tulungan ang pamilya Chi na makaligtas sa kalamidad ng Black Dragon. Ang ikatlong pakikipagsapalaran ay sa wakas ay lumitaw. Sa paghusga mula dito, tila isang malaking bilang ng mga Black Dragon ang susunod na aatake. Gayunpaman, si Yezuan, na nagtataglay ng Myriad Beast Diagram, ay hindi natakot. Bilang karagdagan, kasama ang mga eksperto ng pamilya Chi, tiyak na matatapos ang gawain ito. Oo naman, isang araw pagkatapos umalis ang nasa katanghaliang gulang na lalaki kasama si Chiming, isang madilim na anino ang umatake sa pamilya Chi. Hindi, Patriarch, grabe, maraming Black Dragon ang umaatake. Isang 9th grade half-step True Lord ang mabilis na sumugod sa tirahan ng Chi Family Patriarch. Ilan? Tanong ng Patriarch ng pamilya Chi. Kabanata 1850, ganap na pagkalipol. Hindi bababa sa 5,000, at makapangyarihan ang kanilang mga aura. Natatakot ako na may mga Black Dragon sa 3rd grade True Lord level. Sabi ng 9th grade half-step True Lord. 5,000 Black Dragon, at ang pinakamalakas ay umabot na sa 3rd grade True Lord level. Nagulat ang Chi Family Head. Sa sitwasyong ito, ang mga kalahok sa labanan ay dapat maabot man lang ang high-level half-step True Lord realm, at ang pamilya Chi ay mayroon lamang halos 100 tao sa kabuuan. Higit pa rito, kung ang 3rd grade True Lord level na Black Dragon ay umatake, maaari nitong sirain ang buong pamilya ng Chi. Siyempre, kung noon pa man, tiyak na mawawasak ang pamilya Chi, ngunit naisip ng Chi Family Head na mayroon pa ring Nagel iligtas buhay na dayami sa kanyang pamilya, kaya tumahimik siya ng husto. Ang Nagel iligtas buhay na straw na ito ay si Yezuan, na nagtataglay ng Natal Treasure, ang Myriad Beast Diagram. Hanggat narito si Yezuan,
Ang banta ng Black Dragon Tide na ito ay mababawasan ng 70%. Sa Myriad Beast Diagram, kumpiyansa ang Chi Family Head na kaya niyang labanan ang 3rd grade True Lord level Black Dragon ng mag-isa. Ang malaking grupo ng Black Dragon ay nagmamadali patungo sa pamilya Chi. Ang 9th grade Half-Step True Lord ay nakatanggap lang ng ulat mula sa front line. Kaagad, nagsimulang magtipon ang Chi Family Head ng mga eksperto. Yes Zuan. Habang ang Chi Family Head ay nagtitipon ng mga tao, si Chi Hao ay nakarating na sa labas ng mansyon ni Yezuan. Bang! Binuksan ni Yezuan ang pintuan ng courtyard at nagtatakang nagtanong, Chi Hao, ano ang problema? Ganito, isang grupo ng mga Black Dragon ang biglang sumalakay sa hilaga ng aking pamilyang Chi. Hindi bababa sa 5,000 sila, kaya, sabi ni Chi Hao. 5,000, nagulat si Yezuan. Ang pinakamalaking grupo na nakatagpo niya noon ay halos 1,000 lamang, at lahat sila ay mga mababang antas na Black Dragon. Sa pagkakataong ito, 5,000 ang dumating, na sadyang hindi kapanipaniwala. Paano ang lakas nila? Tanong ni Yezuan. Mukhang may 3rd grade True Lord level Black Dragon, sagot ni Chi Hao. Isang 3rd grade True Lord lang. Bahagyang pinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Mukhang hindi mahina ang grupo ng Black Dragon na ito, ngunit wala na ito sa kanya ngayon. Kasabay nito, naunawaan din niya na ang grupong ito ng Black Dragon ang target ng chain of random missions. Okay, I understand. Sasama ako. Tumango si Yezuan. Biglang sumimangot si Chi Hao at medyo nag-aalala, ngunit, ang iyong kaharian. Huwag kang mag-alala, bagamat mababa ang aking kaharian, ang aking lakas ay hindi mahina. May kakayahan akong protektahan ang aking sarili. Sumagot si Yezuan, at pagkatapos ay nagmamadali siyang pumunta sa lugar kung saan nagtitipon ang mga eksperto ng pamilya Chi. Ang Black Dragon Squad na ito ay biglang dumating, at ang pamilya Chi ay nagtipon ng 70% ng kanilang mga eksperto sa maikling panahon, at pagkatapos ay naghanda na umalis. Bagamat mayroon lamang 100 tao sa pamilya Chi, lahat sila ay mga eksperto, at ang kanilang gawain ay hindi patayin ang lahat ng Black Dragons, ngunit gawin itong mga Black Dragon na baguhin ang kanilang kurso. Tulad ng para kay Yezuan, mayroon din siyang parehong layunin, pagkatapos ng lahat, tinutulungan niya ang pamilyang Chi na malampasan ang krisis. Upang hindi maapektuhan ang pamilya Chi, direktang binati sila ng pangkat ng pamilya Chi. Hindi nagtagal, na-encounter nila itong Black Dragon Group. Myriad Beast Diagram, sugpuin sila. Kaagad, direktang isinakripisyo ni Yezuan ang Myriad Beast Diagram. Sa susunod na sandali, ang bilis ng grupo ng Black Dragon ay lubhang nabawasan. Tulad ng para sa pamilya Chi, pinanatili nila ang kanilang mga anyo ng tao. Halika na, si Yezuan ay hindi magalang at direktang ipinatawag ang world-destroying Ghost Dragon, at pagkatapos ay pinagsama. Walang mamatay na Battle Soul. Utos ng Death Hunt, mata ng Assassination, World Destroy Dragon Roar. Direktang ginamit ni Yezuan ang Eye of Assassination, tumawid ng malayo, at nag-flash sa grupo ng dragon. Umuungol, isang dagandong ng dragon ang kumalat. Sa lakas ng World Destroying Ghost Dragon, kasama ang epekto ng titulong Beast Tamer God Envoy, at ang katotohanan na ang World Destroying Dragon Roar ay orihinal na isang pag-atake laban sa mga hayop, ang epekto ay napakalaki. Kaagad, maraming Black Dragon ang nabigla hanggang sa mamatay sa hakbang na ito. Ding, tumaas ang killing intent value ng host. Ding, tumaas ang killing intent value ng host. Ding, nag-condensed ang host ng slaughter imprint. Ding, nag-condensed ang host ng slaughter imprint. Sunod-sunod na tumunog ang mga prompt ng system. Sa isang kisap mata, mayroon pang 6 na slaughter imprint si Yezuan, at pagkatapos silang lahat ay sumabog. 7 beses. World Destroy Dragon Roar. Muling bumuka ang dagwang bibig ni Yezuan, at kumalat ang isa pang sonic attack. Sa pagkakataong ito, ang bilang ng mga Black Dragon na nahulog ay 10 beses na mas marami kaysa sa huling pagkakataon. 2 round ng pag-atake ang naging sanhi ng pagbagsak ng daan-daang Black Dragons. 1 beses pa, nanlaki ang mga mata ni Yezuan at dumating muli kasama ang World-Destroying Dragon Roar. Nakakalungkot lang na ang lakas pagkatapos pumutok ang slaughter imprint ay hindi maaaring isalansan,
Kung hindi, ito ay masyadong makalangit. Ang kilusan dito ay nakakuha ng atensyon ng matataas na antas na Black Dragons, at agad na sinalakay ng ilang True Lord level high-level na Black Dragon si Yezuan. Inferno Black Dragon Wave. Hindi umimik si Yezuan at nag-spray lang. Bagamat ang world-destroying Ghost Dragon ay nasa 9th grade True Human level lamang, pagkatapos pagsamahin ang napakaraming world-destroying dragon scales, kasama ang pagsasanib at iba't ibang pagpapahusay, ang kanyang pag-atake ay sapat na upang pumatay ng first grade True Lord level sa ilang segundo. Pagkatapos ng lahat, ang mga Black Dragon na ito ay pinipigilan na ngayon ng 50% ng kanilang lakas, at si Yezuan ay mayroon ding 4x na pagtaas ng pinsala laban sa mga hayop, ang pinsala ay sumasabog lamang. Sa isang galaw lang, ang mga itim na dragon na gustong maghanap ng gulo kay Yezuan ay direktang napatay. Kasabay nito, sa wakas ay dumating ang mga eksperto ng pamilya Chi. Ang Chi family head at ang Old family head ay nagsanib puwersa at direktang sumugod sa dragon group tulad ni Yezuan. Sa oras na ito, hindi na kailangang magsumikap, kaya ang mga eksperto ng pamilya Chi ay lumalaban at umaatres, inuubos muna ang bilang ng mga Black Dragon na ito. Sa loob lamang ng ilang segundo, karamihan sa mga Black Dragon ay namatay, ngunit hindi gaanong tao sa pamilya Chi ang nahulog. Umuungol. Ang 3rd grade half-step True Lord level Black Dragon ay umungal sa kalangitan, at talagang may intensyon na tumakas. Gusto mo bang umalis? Ang Chi family head at ang Old family head ay nagsanib puwersa at tiyak na puputulan ang ulo ng dragon na ito. Gayunpaman, sa oras na ito, Inferno Black Dragon Wave, nakakagulat na 72 rods. Nagsanib puwersa si Yezuan at ang Heaven-breaking Divine Ape, at dalawang napakalakas na pag-atake ang bumagsak sa Black Dragon na ito, na agad itong nasugatan. Pagkatapos, itong Black Dragon ay pinugutan ng ulo ng dalawang Chi family True Lords na dumating. Sa pagkamatay ng ulo ng dragon, ang iba pang mga itim na dragon ay nagmamadaling nagsilabasan, na parang mga daga na tumatawid sa kalye, at wala nang balak makipaglaban. Sinamantala ni Yezuan at ang mga eksperto ng pamilya Chi, mabilis na nagkatay, at sunod-sunod na nahulog ang mga bangkay mula sa langit, at ang patuloy na pag-ulan ng dugo ay bumagsak sa hangin. Hindi ko alam kung gaano katagal, ngunit walang ibang mga Black Dragon sa hangin. Ang lupa ay natatakpan ng mga bangkay at ang dugo ay umagos ng libu-libong milya. Hindi ko ini-expect na sa lakas ng pamilya natin Chi, mabubura natin ang napakalaking grupo ng Black Dragon. Himala talaga. Oo, ang grupong ito ng Black Dragon ay sapat na upang sirain ang isang puwersa ng ilang beses na mas malakas kaysa sa ating pamilyang Chi, ngunit nahulog ito sa ating mga kamay. Ang natal treasure ni Little Brother Ye ay talagang napakalangit. Kaya nitong supilan ng isang 3rd grade True Lord Black Dragon. Kung hindi, mahirap sabihin kung ang laban na ito ay mapapanalo. Ang mga eksperto ng pamilya Chi ay sunod-sunod na nag-usap, at nagpapasalamat sila kay Yezuan.